Nakatayo ako sa harap ng simbahan ng San Isidro, habang binubugbog ng ulan ang bubong ng lumang waiting shed, basang-basa ang laylayan ng palda ko. Nanginginig ang kamay ko sa hawak na berdeng rosaryo, na may isang bitak na butil malapit sa krus. Sa harap ng mga kapitbahay, sa harap ng dalawang ali na kakagaling lang sa misa, sa harap ng guwardiya ng simbahan, hinawakan ni Mateo ang pulso ko ng mahigpit na parabang ako ang nahuli niyang nagnakaw. Hindi ang asawa niyang minsan niyang ipinagmamalaki sa buong barangay. Ginamit mo pa ang Diyos para takpan ang kalandian mo, sigaw niya, at sa lakas ng ulan ay hindi ko alam kung tubig ba o kahihiyan ang dumadaloy sa mukha ko. Gusto kong magsalita, gusto kong sabihin na hindi niya alam ang lahat, na hindi ako pumupunta roon para makipagkita sa lalaki, na ang lalaking nakita nilang kasama ko ay hindi kasintahan, kundi tagapagdala ng mga dokumentong magliligtas sa akin sa kanya. Pero bago pa ako makabuka ng bibig, tumakbo si Nico, ang 8 taong gulang kong anak, at niyakap ang bewang ko habang umiiyak. Mama, hikbi niya, huwag ka nang sumama sa lalaking iyon. Sa sandaling iyon, hindi ang kapitbahay ang pinakamasakit tingnan. Hindi si Mateo, hindi ang biyenan kong nakasilong sa gilid, hawak ang payong na parang banal na saksi. Ang pinakamasakit ay ang mga mata ng anak ko, mga matang tinuruan nilang matakot sa sarili niyang ina. Walang nakakaalam na ang lalaking nakita nilang kasama ko, si Mang Ireno, ay hindi kailanman humawak kahit sa dulo ng daliri ko nang may malaswang hangarin. Siya ang tahimik na katiwala ng lumang bodega ng parokya, isang lalaking hindi gumagamit ng smartphone, kaya siya ang inutusan ni Sister Amalia na magdala ng mga kopya ng papeles mula kay Ati. Dalisay, ang abogadang voluntaryong tumutulong sa mga babaeng niloloko sa lupa, utang, at kasal, walang nakakaalam na sa likod ng simbahan. Sa maliit na kuwartong dating imbakan ng lumang rebulto at sirang monoblock chair, doon ko unti-unting binubuksan ang katotohanan tungkol sa bahay na minana ko sa tatay ko. At lalong walang nakakaalam na ang rosaryong hawak ko, ang rosaryong laging ipinapasa ni Mateo sa palad ko tuwing lalabas ako, ay hindi na lamang bagay na ginagamit ko sa pagdarasal. Sa loob ng krus nito, nakatago ang pinakamaliit ngunit pinakamabigat na bagay sa buong buhay ko, isang memory card na may boses ng asawa ko, ng kanyang ina, at ng isang ahente ng lupa, habang pinag-uusapan kung paano nila aalisin ang pangalan ko sa bahay na ako mismo ang tunay na may-ari. Noong una, naniwala ako kay Mateo dahil ganoon siya tingnan ng buong barangay, mabait, madasalin, anak na maalaga sa ina, lalaking hindi nakakalimot yumuko kapag dumadaan sa harap ng altar. Siya ang klase ng lalaki na kapag nagbuhat ng sako ng bigas para sa matandang kapitbahay, may 3 taong magsasabing masuwerte ako sa kanya. Sa San Isidro, kilala siya bilang tahimik na tumutulong sa prosesyon, nag-aayos ng upuan kapag may prayer meeting, at laging nauna sa pagsasabi na ang pamilya ay sagrado. Kaya nang magpakasal kami, inisip kong hindi ako nagkamali. Iniwan ko ang trabaho ko sa Makati bilang accountant, bumalik sa Cavite, at tumulong sa maliit na tindahan ng bigas ng pamilya niya. Ginamit ko ang ipon ko para ipaayos ang bubong ng lumang bahay na iniwan sa akin ng tatay ko. Hinayaan kong si Mateo ang humarap sa maraming usapan sa labas dahil ayokong maramdaman niyang mas malakas ako kaysa sa kanya. Hindi ko alam noon na ang kababaang loob ko ang magiging kutsilyong gagamitin niya sa akin. Unti-unting nagbago ang tanong niya sa akin tuwing gabi. Dati, anong oras ka uuwi, lang? Pagkatapos, naging, saan ka umupo sa loob ng simbahan? Sumunod, sino ang madre na nakausap mo? Minsan, inuulit niya ang tanong sa harap ni Nico habang naghahapunan kami. Anak, tinanong mo ba si mama kung kanino siya nagdasal kagabi? Sasabihin niya iyon ng nakangiti, pero ang mata niya ay hindi tumatawa. Sa bawat sagot ko, para siyang naghihintay ng maling salita. Kapag sinabi kong nasa kaliwang bahagi ako ng simbahan, tatanungin niya kinabukasan kung bakit may nagsabing hindi ako nakita roon. Kapag sinabi kong dumaan ako sa likod dahil maulan, tatahimik siya ng matagal, parang nagtatago ng galit na gusto niyang palakihin. Noon ko naramdaman na hindi na simpleng selos ang nasa pagitan namin. May hinahanap siya, may gusto siyang patunayan, at ang pinakamasakit, ginagamit niya si Nico bilang maliit na hukom sa hapag namin. Totoo namang hindi ako pumapasok sa mismong misa tuwing gabing sinasabi kong nasa simbahan ako, iyon ang bahaging kinain ako ng konsensiya. Pagkatapos ng maikling dasal sa gilid ng kapilya, dumadaan ako sa likod, patungo sa lumang storage room ng parokya, kung saan naghihintay si Ati, Dalisay o minsan ay si Mang Ireno, dala ang sobre. Doon ko nalaman na may inihandang deed of sale, may draft ng special power of attorney, at may pirma na halos ginaya ang pirma ko.
Ang bahay na iniwan ng tatay ko. Ang bahay na inayos ko gamit ang sarili kong pera. Ang bahay na pinangakuan kong magiging ligtas na lugar ni Nico ay balak ibenta sa kumpanyang nakapangalan sa pinsan ni Mateo. Mura ang presyo sa papeles, pero malaki ang kikitain nila kapag nailipat na ito sa tunay na buyer dahil may bagong kalsadang bubuksan, malapit sa amin. Sa unang gabing ipinakita iyon ni Atu. Dalisay, hindi ako umiyak. Naupo lang ako sa plastic chair sa likod ng simbahan. Hawak ang rosaryo ko, at naramdaman kong may namamatay na bahagi ng asawa sa loob ko. Hindi ako agad nagsalita dahil kilala ko si Mateo. Kapag nahuli siyang maaga, tatanggi siya. Kapag pinilit ko siya, magiging ako ang masama. Sasabihin niyang paranoid ako, na minamaliit ko ang pamilya niya, na ginagawang negosyo ang bahay, na dapat daw ay tahanan naming mag-asawa, kaya naghintay ako. Nagtala ako ng bawat mensahe ng biyenan ko na nagsasabing kailangan ko raw pumirma ng pansamantalang authorization para mas madali raw ayusin ang tax declaration. Nirecord ko ang bawat gabing tinatanong ni Mateo kung nasaan ang lumang titulo, kung may kopya ba sa bahay ng nanay ko, kung bakit kailangan ko pa raw itago ang mga papeles sa sariling asawa. Sa bawat tanong niya, mas lumilinaw ang plano. Hindi nila ako gustong protektahan, gusto nila akong pagurin, pahiyain, at takutin hanggang ako mismo ang pumirma para matapos na ang gulo. Tuwing aalis ako, ginagawa ni Mateo ang maliit na ritual na noong una ay akala ng lahat ay lambing. Kukunin niya ang berdeng rosaryo mula sa ibabaw ng aparador, ilalagay iyon sa kamay ko sa harap ni Nico, at sasabihin, huwag mong kalimutang ipagdasal ang isang asawang marunong sumunod. Kapag narinig iyon ng anak ko, tatawa siya noong una dahil akala niya biro. Pero habang tumatagal, nagbago ang tunog ng pangungusap na iyon. Hindi na iyon biro, babala iyon. Paalala na ang dangal ko ay nakasabit sa imahe ng babaeng tahimik, mabait, at madasalin. Kapag hindi ko hawak ang rosaryo, may mali. Kapag hawak ko naman, para bang kailangan kong patunayan na karapat-dapat akong paniwalaan. Hindi alam ni Mateo na ang mismong bagay na ipinapahawak niya sa akin ang unti-unting magiging sisidlan ng katotohanang magpapabagsak sa kanya. Nang una niya akong sunduin ng mas maaga sa simbahan, alam kong sinadya niya iyon. Nakita ko siya sa gate, nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, kasama ang dalawang kapitbahay na palaging maraming alam kahit walang sinasabi ng diretsyo. Nilapitan niya ang guwardiya at kunwari pabiro na nagtanong, "Kuya, nakita mo ba ang misis ko sa misa kanina?" Umiling ang guwardiya. "Hindi ko po napansin, sir." Doon nagsimula ang mahabang katahimikan ni Mateo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtanong sa akin sa harap ng tao. Hinawakan lang niya ang balikat ko at inakay ako pauwi. Pero ang mga daliri niya ay mabigat, parang bakal. Sa loob ng tricycle, nakatitig siya sa labas habang ang ulan ay dumudulas sa plastic cover. Hindi niya kailangan magsalita. Narinig ko na ang hatol sa katahimikan niya. Kinabukasan, kumalat ang unang larawan. Ako, nakatayo sa ilalim ng bubong sa likod ng simbahan, katabi si Mang Ireno. Ang kuha ay pinutol ng eksakto bago makita ang pinto ng legal counseling room. Sa group chat ng mga kapitbahay, may nagsabing kawawa raw si Mateo. May isa pang nagpadala ng praying hands emoji at sinabing dapat pagdasalan ang mga pamilyang sinusubok ng tukso. Hindi ako sinabihan ng pangalan, pero alam ng lahat na ako iyon. Nang gabing iyon, narinig ko ang biyenan kong si Doña Elvira habang kinakausap si Nico sa sala. "Anak, ang mama mo ba talaga ay nagdarasal? O may kinikita siyang iba, Diyos lang ang nakakaalam." Nang pumasok ako, tumahimik sila. Lumapit ako kay Nico para yakapin siya, pero umatras siya ng kaunti. Maliit lang ang galaw, pero sapat iyon para mabasag ako. Doon ko unang naisip na baka hindi ko kayanin, hindi dahil sa kapitbahay, hindi dahil sa biyenan, kundi dahil ginamit nila ang anak ko bilang pader sa pagitan namin. Ilang gabi siyang hindi nagparinig ng kwento bago matulog. Kapag hinawakan ko ang buhok niya, kunwari inaantok siya. Kapag tinanong ko kung may problema, sasabihin niyang wala, pero nakatingin siya sa rosaryo sa kamay ko na para bang iyon ang tali papunta sa kasinungalingan. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat, pero sinabi ni Ati, dalisay na kailangan naming maging maingat. Bata si Nico, kapag nalaman ni Mateo na may alam siya, baka gamitin pa siya sa mas maruming paraan. Kaya kinain ko ang sarili kong galit. Pinili kong magmukhang mahina. Pinili kong hayaang isipin nilang wala akong laban, habang isa-isa kong inilalagay ang ebidensya sa lugar na hindi nila iisiping buksan. Ang maliit na recorder ay unang nasa loob ng pouch ng rosaryo. Dinala ko iyon sa kusina noong gabing hinarang ako ni Mateo. Inilapag niya sa harap ko ang papel na sinasabi niyang simpleng authorization lang. "Pirmahan mo na," sabi niya.
para matapos na ang gulo. Nang tumingin ako sa papel, nakita ko ang mga salitang hindi pangkaraniwan para sa simpleng pag-aayos ng tax. May kapangyarihang magbenta, may kapangyarihang lumagda sa ngalan ko. May kapangyarihang maglipat ng interes sa ari-arian. Accountant ako noon. Hindi ako tanga sa dokumento, kahit matagal nila akong tinawag na simpleng may bahay, kailangan ko munang basahin, sabi ko. Kumalabog ang palad niya sa mesa. Basahin. Asawa mo ako, Celiana. O baka gusto mong ipabasa muna sa lalaki mo sa simbahan. Hindi ako sumagot. Huminga lang ako ng mabagal habang ang recorder sa pouch ay patuloy na nakikinig. Mas dumilim ang mukha niya nang hindi ako pumirma. Inilabas niya ang larawan namin ni Mang Ireno. Kapag ayaw mo, ipapakita ko ito kay father, sa nanay mo, sa teacher ni Nico. Tingnan natin kung sino pa ang maniniwala sa iyo. Doon ko naintindihan ang tunay na halaga ng kahihiyan sa kamay ng taong walang konsensya. Para kay Mateo, ang dangal ko ay hindi dapat ingatan, dapat itong gawing sangla. Kapag pumirma ako, mananahimik siya. Kapag hindi, sisirain niya ako. Hindi niya alam na sa gabing iyon, hindi lamang pananakot niya ang narecord. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, pumasok ang biyenan ko sa kusina at nagtanong kung handa na ba ang papel para kay Romel, ang pinsan ni Mateo. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangang matapos iyon bago malaman ng ibang kapatid ni Mateo dahil baka humingi pa sila ng parte sa kikitain. Hindi na ako gumalaw. Sa loob ko, may malamig na katahimikang nagsabing, ayan na. Nagsalita na sila. Kinabukasan, inilipat ko ang memory card sa loob ng krus ng rosaryo. Matagal ko nang alam na may maliit na luwag iyon dahil minsan nang nahulog ang krus at napansin kong pwedeng buksan ang pinakailalim gamit ang manipis na karayom. Habang ginagawa ko iyon sa bahay ng nanay ko, nasa tabi ko ang lumang lata ng biskwit kung saan ko itinago ang USB copy. Nagpadala rin si Attorney, dalisay ng backup sa email niya. Hindi ko na ipinagkatiwala ang buhay ko sa iisang bagay. Kung may natutunan ako sa pagiging accountant, iyon ay ang bawat ebidensya ay dapat may kopya, bawat galaw ay dapat may petsa, at bawat kasinungalingan ay dapat hayaang magsalita hanggang hindi na nito kayang bawiin ang sarili. Dumating ang gabing pinakamasakit. Malakas ang ulan, at akala ko gaya ng dati ay pupunta ako sa likod ng simbahan para kunin ang kopya ng camera log mula kay Sister Amalia. Hindi ko alam na dinala ni Mateo si Nico. Nagtago sila sa gilid ng tindahan sa tapat ng simbahan, at nang makita akong lumabas sa gate, kasama si Mang Ireno, hinila ni Mateo ang anak namin palabas. Tingnan mo, narinig kong sabi niya, iyan ang sinasabi ko sa iyo. Nang makita ako ni Nico, namutla siya. Hindi ako nakalapit agad dahil hinawakan ni Mateo ang balikat niya. Si Mang Ireno, na matanda na at mabagal kumilos, ay umatras na parang siya mismo ang may kasalanan sa buhay ko. Sa gitna ng ulan, nagsimulang magsama-sama ang mga tao. Doon nangyari ang sigaw, ang kapit sa pulso ko, ang pangungusap na ginamit niya para patayin ang natitirang tiwala ng anak ko. At doon sinabi ni Nico ang mga salitang bumiyak sa akin, Mama, huwag ka nang sumama sa lalaking iyon. Pagkatapos ng gabing iyon, nagkunwari akong bumagsak. Hindi na ako nakipagtalo, hindi ko tinanggihan ang family reconciliation na iminungkahi ng biyenan ko pagkatapos ng misa sa linggo. Sinabi nilang kailangan daw naming pag-usapan ito ng maayos sa likod ng simbahan, sa parish hall kung saan karaniwang nagpupulong ang women's group. Gusto nilang nandoon si Father, si Sister Amalia, ang barangay captain, nanay ko, ilang kamag-anak, at 2 kapitbahay na unang nagkalat ng larawan. Akala nila dadalhin nila ako sa lugar kung saan ako mapipilitang yumuko. Akala nila dahil nasa simbahan kami, matatakot akong magsalita ng malakas. Hindi nila alam na ako mismo ang humiling kay Ati. Dalisay na pumunta roon dala ang tunay na titulo, tax records, kopya ng draft deed of sale, at ang video mula sa likod ng simbahan. Noong linggo, tahimik akong pumasok sa parish hall. Nakaputi si Mateo, malinis ang buhok, mukhang lalaking buong linggong pinagdasal ang gulo ng pamilya. Nasa tabi niya ang biyenan ko, hawak ang panyo, at nakayuko na parang inang nasaktan. Nakaupo si Nico malapit sa nanay ko, maliit ang katawan sa malaking upuan, hindi tumitingin sa akin, hawak ko ang berdeng rosaryo. Naroon pa rin ang bitak na butil malapit sa krus. Nang makita iyon ni Mateo, bahagya siyang ngumiti, parang naalala niya ang lahat ng gabing inilalagay niya iyon sa palad ko. Celiana, sabi niya sa harap ng lahat, aminin mo na lang, hindi ko gustong masira ka, pero kailangan mong isipin ang anak natin. Napatingin sa akin ang mga tao. May awa sa ilan, may husga sa iba. May gutom sa iskandalo sa mata ng 2 kapitbahay. Tumayo ako,
at sa unang pagkakataon sa maraming linggo, hindi nanginginig ang tuhod ko. Gusto kong magsimula sa rosaryong ito, sabi ko, kasi ito ang lagi mong ipinapahawak sa akin, Mateo. Para ipakita sa lahat na mabuti akong asawa kung marunong akong manahimik. Kumunot ang noo niya. Ano na naman iyan, hindi ako sumagot agad. Binuksan ko ang maliit na bahagi ng krus gamit ang manipis na pin na itinago ko sa manggas. Nang bumagsak sa palad ko ang memory card, may narinig akong mahinang bulong mula sa likod. Si Ati. Dalisay ang lumapit, kinuha iyon, at isinaksak sa maliit na speaker na dala niya. Ilang segundo ang katahimikan. Pagkatapos, lumabas ang boses ni Mateo, malinaw, malamig, at hindi na kayang pagtakpan ng puting polo niya. Kapag nakuha natin ang pirma ni Celiana, mabilis na iyan. Kay Romel muna ililipat para hindi halata. Pag nabenta sa developer, saka nating hatiin. Sumunod ang boses ng biyenan ko, siguraduhin mong hindi siya makakahingi ng tulong sa nanay niya. Takutin mo sa bata. Kapag inisip niyang mawawala si Nico, pipirma iyan. May mga taong napahawak sa dibdib, may gumalaw na upuan. Si Mateo ay biglang tumayo. Peke iyan, sabi niya, ginawa nila iyan, hindi ako iyan. Pero hindi pa tapos ang recording. Narinig ang boses ng ahente ng lupa, ang petsa ng meeting, ang halagang down payment, ang pangalan ng kumpanyang konektado kay Romel. Habang tumutugtog iyon, hindi ako kay Mateo nakatingin. Kay Nico ako nakatingin. Unti-unti siyang lumingon sa akin, at sa kanyang mukha, nakita ko ang bata na hindi pa lubos na nakakaintindi ng lupa, dokumento, o pirma, pero nagsisimulang maintindihan na may mga matatandang marunong magsinungaling gamit ang dasal. Tinangkapan ni Mateo na agawin ang speaker, pero pinigilan siya ng barangay captain. Doon pumasok si Sister Amalia, dala ang printed copy ng log sa likod ng simbahan. Si Celiana ay pumupunta sa legal counseling room, sabi niya, mahina ngunit matigas ang boses. Hindi sa loob ng misa, totoo. Pero hindi rin siya nakikipagkita sa lalaki para sa kasalanan. Humihingi siya ng tulong dahil may banta sa kanyang ari-arian. Ipinakita ni Arthur, dalisay ang footage mula sa likod ng simbahan. Ako, si Mang Ireno, at siya mismo, pumapasok sa maliit na kuwarto. May oras, may petsa, may pirma sa logbook. Ipinakita rin ang kamera sa gate ang kalahating katotohanang ginamit ni Mateo. Oo, hindi ako pumasok sa main door ng simbahan. Pero ang hindi niya ipinakita ay ang likod na daan, ang kwarto, ang dahilan. Ang bahay sa Cavite, sabi ni Arthur. Dalisay, ay nakapangalan kay Celiana bago pa ang kasal. Minana niya ito sa kanyang ama, hindi ito basta maaaring ibenta ng asawa, ng biyenan, o ng kahit sinong kamag-anak. May draft documents na may kahina-hinalang pirma. May money transfer records. May mensahe tungkol sa pagpilit sa kanya na lumagda. Pagkatapos ay inilapag niya ang kopya ng titulo sa mesa. Sa sandaling iyon, parang naiba ang hangin sa parish hall. Ang babaeng tinawag nilang sinungaling, makasalanan, asawa na hindi marunong sumunod, ay hindi pala humahabol sa lalaki. Hinahabol niya ang sariling pangalan, bago ito burahin sa papel. Si Mateo ay namula, pagkatapos ay namutla. Hindi ninyo naiintindihan, sabi niya, para ito sa pamilya. Tumawa ako, pero walang saya roon. Aling pamilya, Mateo? Ang pamilyang handang gawing sinungaling ang ina ng anak mo para lang makabenta ng bahay. Hindi siya nakasagot. Ang biyenan ko naman, sa sobrang kaba, ay biglang nagsalita ng hindi iniisip. Mateo, anak, hindi mo ba nabura iyong bahagi na sinabi kong kausapin ang broker? Tumigil ang lahat, kahit ang electric fan sa gilid. Parang mas lumakas ang ingay dahil walang ibang nagsasalita. Tumingin si Mateo sa kanya na para bang gusto niya itong patahimikin gamit ang mata, pero huli na. Ang isang pangungusap na iyon ang nagtanggal ng natitirang takip sa kanila. Tumayo ang pinsan niyang si Romel mula sa likod at mabilis na lumabas, sinundan siya ng tingin ng barangay captain. Ang dalawang kapitbahay na nagpakalat ng larawan ay hindi na makatingin sa akin. Si Father, na kanina patahimik, ay nagsabing ang simbahan ay hindi dapat gawing tabing ng panlilinlang, kahit sino pa ang gumagamit ng pangalan ng Diyos. Hindi niya kailangang sigawan si Mateo, mas mabigat ang katahimikan niya. Si Sister Amalia naman ay lumapit sa akin, at marahang hinawakan ang balikat ko, hindi iyon awa, para iyong pagkilala. Para niyang sinabing alam kong matagal kang lumakad mag-isa sa likod ng simbahang ito. Hindi natapos ang lahat sa isang araw. Ang tunay na buhay ay hindi gaya ng kwento sa radyo na pagkatapos ng pag-amin, ay agad ng payapa, may reklamo, may abogadong kinausap, may dokumentong pinigil, may investigasyon sa peking pirma. Si Mateo ay pinayuhang umalis muna sa bahay,
Habang inaayos ang legal na usapin, ang biyenan ko ay hindi humingi ng tawad ng buo. Ang sabi niya lang, masyado lang akong nag-alala sa dangal ng pamilya. Gusto kong itanong kung kailan naging dangal ang pagsira sa pangalan ng manugang, pero pagod na ako sa mga taong gumagamit ng magagandang salita para takpan ang kasakiman. Ang mahalaga, hindi na ibenta ang bahay, hindi nabura ang pangalan ko. Hindi nila nakuha ang anak ko kapalit ng pirma ko. Si Nico ang pinakamahirap ayusin. Noong una, hindi niya alam kung paano lalapit sa akin. Isang gabi, habang nasa bahay kami ng nanay ko, nakita niya akong hawak ang payong malapit sa gate. Bigla siyang tumakbo at niyakap ang baywang ko. "Aalis ka ba?" tanong niya. Doon ko nalaman na kahit napatunayan kong hindi ako tumakas kasama ang ibang lalaki, may naiwan pa ring takot sa katawan ng anak ko. May mga sugat na hindi gumagaling sa pamamagitan ng dokumento. Lumuhod ako sa harap niya at sinabi kong, "Anak, kahit saan ako pumunta, hindi kita iiwan." Hindi niya agad sinabi na naniniwala siya. Pero sumandal siya sa akin. Sapat na iyon para sa gabing iyon. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik ako sa bahay na minana ko. Hindi na ito pareho, ang mga dingding ay naroon pa rin. Ang bintanang inayos ko gamit ang ipon ko ay naroon pa rin. Ang lumang aparador kung saan minsang hinanap ni Mateo ang titulo ay naroon pa rin. Pero wala na ang ilusyon na ang bahay ay automatikong tahanan kapag kumpleto ang pamilya sa loob. Minsan, ang bahay ay kailangang iligtas mula mismo sa mga taong tumatawag dito na amin. Nagbukas ako ng maliit na accounting desk sa harap. Malapit sa tindahan, tinulungan ko ang ilang babae sa barangay na magbasa ng loan agreement, magtago ng kopya ng titulo, umunawa ng pirma bago lumagda. May ilan sa kanila ang nahihiyang lumapit, lalo na iyong mga sinasabihan ng asawa na wala silang alam sa pera. Sa bawat babaeng umuupo sa harap ko, nakikita ko ang dati kong sarili tahimik, nagdadalawang isip, takot matawag na suwail. Ang berdeng rosaryo ay hindi ko itinapon. Nasa maliit itong kahon sa drawer ko, kasama ng kopya ng unang dokumentong muntik ng kumuha ng bahay ko. Ang bitak na butil malapit sa krus ay nandoon pa rin. Minsan, hinahawakan ko iyon kapag naririnig ko ang kampana ng San Isidro sa gabi. Hindi na iyon simbolo ng pagiging mabuting asawang marunong sumunod. Para sa akin, naging paalala iyon na ang pananampalataya ay hindi dapat gawing posas. Ang pagdarasal ay hindi nangangahulugang pananahimik habang ninanakawan ka. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo ang kutsilyo sa kamay ng taong sumaksak sa iyo. Napanatili ko ang bahay. Napanatili ko ang anak ko. Napanatili ko ang pangalan ko sa harap ng simbahan, sa barangay, at sa sariling salamin, pero hindi ko napanatili ang dating larawan ng pamilya. Wala nang hapunang may kunwaring katahimikan. Wala nang lalaking maglalagay ng rosaryo sa palad ko para ipaalalang ang halaga ko ay nakadepende sa pagsunod. Minsan, masakit pa rin iyon, hindi dahil mahal ko pa ang kasinungalingan, kundi dahil may bahagi ng puso na nagluluksa kahit sa bagay na dapat nang bitawan. Tuwing umuulan at naririnig ko ang mga gulong ng tricycle sa labas, bumabalik sa akin ang gabing iyon sa harap ng simbahan. Nakikita ko si Mateo na hawak ang pulso ko. Nakikita ko ang mga kapitbahay na naghihintay ng iskandalo. Nakikita ko si Nico, basang-basa, umiiyak, hinihila ang palda ko habang iniisip na iiwan ko siya. At kahit alam ko nang napatunayan ko ang katotohanan, may kirot pa rin sa alaala ng boses niya. "Mama, huwag ka nang sumama sa lalaking iyon." Hanggang ngayon, iyon ang pangungusap na hindi kayang burahin ng kahit anong ebidensya. Pero sa bawat gabing hawak ko ang susi ng bahay na muntik nilang agawin, sinasabi ko sa sarili ko na may mga bitak na hindi kailangang itago. Minsan, tulad ng bitak sa butil ng rosaryo ko, iyon ang palatandaan na may nasira pero may nailigtas din. Ngunit noong mga araw na iyon, bago ko pa natutunang tawagin ang bitak na iyon bilang palatandaan ng kaligtasan, ang alam ko lamang ay ang bigat ng bawat matang sumusunod sa akin kapag dumadaan ako sa palengke. Sa harap ng sari-sari store, sa linya ng tricycle, at lalo na sa bakuran ng simbahan ng San Isidro, kung saan dati akong binabati ng matatandang babae ng magandang gabi. Selyana na may ngiting parang kasama ako sa kanilang panalangin, pero ngayon ay biglang nagiging bulungan ang pangalan ko sa pagitan ng kanilang mga pamaypay at basang payong. Hindi pa formal na sinasabi ni Mateo na ako ay may ibang lalaki, pero mas masahol ang ginawa niya. Hinayaan niyang ang barangay mismo ang bumuo ng kwento, hinayaan niyang ang kalahating larawan, ang kalahating oras, ang kalahating katotohanan ang magdala sa akin sa buong kasalanan. Nang sumunod na Lunes matapos ang gabing nakita niya akong lumabas sa likod ng simbahan, kasama si Mang Ireno, hindi siya nakipag-away sa akin sa bahay.
Naghugas siya ng tasa sa kusina, naglagay ng kanin sa plato ni Nico, at nagsalita na para bang wala kaming binibitbit na bagyo. Anak, sabi niya kay Nico habang hindi ako tinitingnan, kapag may tao tayong mahal, ipinagdarasal natin na hindi sila maligaw. Tumigil si Nico sa pagsubo. Ako, hawak ang kutsara, ay naramdaman kong parang may karayom na isinuksok sa ilalim ng kuko ko. Hindi ako naliligaw, mahinang sabi ko, doon siya tumingin sa akin, kalmado ang mukha, pero malamig ang mata. Wala naman akong sinabing ikaw. Mas masakit ang ganoong sagot kaysa sigaw, dahil sa bawat salitang pinipili niya, ipinapakita niyang kaya niya akong tusukin ng hindi naghahawak ng kutsilyo. Nang umalis ako para magpunta sa tindahan ng bigas, narinig ko ang biyenan kong si Doña Elvira sa sala, kunwari ay kinakausap ang kapitbahay sa telepono. Mahirap kapag ang babae masyadong sanay lumabas sa gabi, sabi niya, kahit rosaryo ang hawak, hindi natin alam kung kanino talaga nakaharap ang puso. Hindi niya binanggit ang pangalan ko, pero binuksan niya ang bintana habang sinasabi iyon, sapat para marinig ng babaeng nagwawalis sa tapat ng bahay namin. Doon nagsimula ang tunay na pagkawala ng dangal ko, hindi sa isang malaking iskandalo, kundi sa maliliit na pangungusap na binibitawan nila sa tamang oras, sa tamang tainga, sa tamang daanan. Sa palengke, may tindera ng isda na dating nagbibigay sa akin ng dagdag na sili. Nang araw na iyon, itinulak niya ang sukli ko nang hindi ako tinitingnan. Sa tindahan ng bigas, may isang lalaking suki na nagbiro kay Mateo, bantayan mo na lang ng mabuti, pare, mahirap na ang may lakad gabi-gabi. Tumawa si Mateo ng maikli, parang napipilitan, parang siya pa ang nahihiya para sa akin. Pinagdarasal ko na lang, sagot niya, at ang tatlong salitang iyon ay sapat para gawing banal ang kanyang pagiging malupit. Nang gabing iyon, bago ako umalis papuntang simbahan, kinuha niya uli ang berdeng rosaryo sa ibabaw ng aparador. Tuyo na iyon mula sa ulan, pero sa isang butil malapit sa krus, kitang-kita ang maliit na bitak. Inangat niya iyon sa harap ni Nico, inilagay sa palad ko, at ngumiti nang hindi umaabot sa mata. Huwag mong kalimutang ipagdasal ang isang asawang marunong sumunod. Hindi tumawa si Nico, iyon ang unang pagkakataong hindi siya tumawa. Tiningnan niya lang ang kamay ko, ang rosaryo, pagkatapos ang mukha ni Mateo, at sa katahimikan ng bata, ay naramdaman kong may itinanim na silang takot na hindi ko agad mabubunot. Noong una, gusto kong ihagis ang rosaryo sa mesa, at sabihin sa kanilang hindi ako laruan sa bahay na ito, pero kung ginawa ko iyon, magiging patunay iyon sa kanila na may itinatago ako, nagalit ako sa dasal, na hindi ako ang mabait na ina na kilala nila. Kaya isinara ko ang palad ko sa rosaryo, hinalikan ang noo ni Nico, at lumabas. Sa labas, basa ang kalsada at may amoy ng lupa, kanal, at sampagita mula sa tindera sa kanto. Habang naglalakad ako papuntang simbahan, alam kong may sumusunod na tingin sa akin mula sa mga bintana. Hindi ko alam noon kung sino ang unang nagpadala ng mensahe sa group chat ng purok, pero kinabukasan ay nakita ko iyon mula sa telepono ng isang kapitbahay na hindi nakatiis at ipinakita sa akin, ng palihim habang bumibili siya ng bigas. Larawan ko iyon sa gilid ng simbahan, nakatayo sa tabi ni Mang Ireno sa ilalim ng dilaw na ilaw, hawak ko ang sobre, nakayuko siya na parang may ibinubulong. Pinutol ang larawan bago makita ang maliit na pinto sa likod namin. Walang caption mula kay Mateo, pero may isang tanong na parang inosente, may nakakakilala po ba sa lalaking ito? Lagi raw kasama ng isang pamilyadong babae, pagkatapos ng misa, hindi pangalan ko ang nakasulat, pero may nagreply ng rosaryo emoji. May sumunod na nagsabing, kawawa naman ang bata. May isa pang nagpadala ng, Lord, protect families from temptation. Hindi ako natumba nang makita ko iyon. Mas masahol, tumayo akong tuwid, ngumiti sa kapitbahay, tinimbang ang 5 kilo ng bigas niya, at saka ako pumasok sa likod ng tindahan para doon lamang humawak sa mesa, dahil nang hina ang tuhod ko. Nang gabing iyon, ayaw ni Nico magpabasa ng kwento. Dati, kahit pagod ako, lagi niyang hinihila ang braso ko at pinapabasa ang luma niyang aklat tungkol sa batang naghahanap ng nawawalang saranggola. Ngunit nang lumapit ako sa kama, hinila niya ang kumot hanggang baba. Si Papa na lang, sabi niya, hindi galit ang boses niya. Mas masakit iyon dahil natatakot siya. Umupo ako sa gilid ng kama. May narinig ka ba tungkol kay Mama? Tanong ko. Umiling siya, pero mabilis. Masyadong mabilis para maging totoo. Nico, bulong ko, kung may tanong ka, pwede mong itanong sa akin. Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos, sa dilim, sinabi niya, bakit hindi ka pumapasok sa loob ng simbahan? Doon ako natigilan. Gusto kong sabihin ang lahat,
gusto kong ipaliwanag ang titulo, ang papel, ang pirma, ang abogado, ang plano ng ama niya. Pero paano ko ipapaliwanag sa 8 taong gulang na bata na ang tatay niyang nagdadasal bago kumain ay maaaring nagsisinungaling para kunin ang bahay namin? Paano ko sasabihin iyon nang hindi ko rin siya winawasak? Kaya ang nasabi ko lang ay, may inaasikaso si mama na mahalaga. Para sa atin, kumunot ang noo niya. Kasama ang lalaki. Pumikit ako. Si Mang Ireno ay tumutulong lang magdala ng papeles. Sabi ni Lola, ang papeles daw dahilan lang. Hindi ko na ituloy ang paghinga ko. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi lamang ako ang nilalason nila, ang anak ko ay ginagawa nilang maliit na sisidlan ng hinala. Kinabukasan, sinimulan ko ang unang tunay na hakbang ng pag-iimbestiga, hindi bilang asawang nasaktan, kundi bilang dating accountant na matagal nilang nakalimutang marunong magbasa ng pattern. Bumili ako ng maliit na notebook sa palengke, iyong kulay asul na may manipis na papel, at itinago ko sa ilalim ng lumang resibo ng tindahan. Doon ko isinulat ang oras ng bawat tanong ni Mateo tungkol sa titulo, bawat pangalan na lumalabas sa usapan niya sa telepono, bawat petsang sinasabi ng biyenan ko na kailangan kong pumunta sa munisipyo. Hindi ako naglagay ng emosyon sa mga tala. Hindi ko isinulat na nasaktan ako nang hindi ako yakapin ni Nico. Hindi ko isinulat na nanginginig ako tuwing hawak ni Mateo ang rosaryo. Ang isinulat ko ay, Martes, 8:47 p.m., tinanong ni Mateo kung nasa aparador pa ang lumang folder ni Papa. Miyerkules, 6:15 a.m., sinabi ni Doña Elvira na kailangan daw ng SPA para mapabilis ang tax declaration. Miyerkules, 9:30 p.m. May tawag si Mateo kay Romel, narinig ang salitang buyer. Sa paglipas ng mga araw, ang notebook na iyon ang naging maliit kong lugar na hindi pa nila narurumingan. Nang magpunta ako kay Ati, dalisay sa likod ng simbahan, ipinakita ko ang unang 3 pahina. Hindi siya nagulat, iyon ang kinatakutan ko. Mas mabuti sana kung nagulat siya, dahil ibig sabihin bihira ang ganitong kasamaan. Pero tahimik niyang binasa, inayos ang salamin sa mata, at sinabi, Celiana, kailangan nating kumuha ng ebidensyang hindi lang hinala. Kailangan nating ipakita ang intensyon, ang dokumento, ang pera, at ang pananakot. Sa maliit na kuwartong iyon, may amoy ng lumang papel, kandila, at kahoy na nabasa ng ulan. Nasa labas si Sister Amalia, nag-aayos kunwari ng kahon ng lumang katekismo, pero alam kong nakikinig siya sa paligid para siguraduhing walang susunod sa akin. May kamera ba sa likod? Tanong ko. Tumango si Ati. Dalisay. Meron, pero hawak ng parokya ang access. Hindi nating gagalawin hanggat hindi kailangan. Kapag ginamit ni Mateo ang kamera sa main gate, kalahati lang iyon ng kwento. Ang kailangan natin ay ang kalahating itinago niya. Bago ako umalis, dumating si Mang Ireno, basang-basa ang laylayan ng pantalon, may hawak na brown envelope. Hindi siya tumingin ng matagal sa akin, marahil alam niyang siya na ang ginagawang mukha ng kasalanan ko sa barangay. Pasensya na, Hija, sabi niya, dahil sa akin, nadadamay ka. Napailing ako. Hindi po kayo ang may kasalanan. Pero habang sinasabi ko iyon, nakita ko ang sugat sa dangal ng matandang lalaki. Sa barangay, sapat ang larawan para gawing marumi ang isang inosenteng tao. Sapat ang distansiya sa pagitan ng 2 katawan para punan ng mali siya ang buong kwento. Pag-uwi ko, naroon si Mateo sa sala, hawak ang cellphone ko. Hindi ko alam kung paano niya nakuha. Baka kinuha niya habang naliligo ako noong umaga at ibinalik, o baka kinuha niya mula sa bag ko bago ako pumasok. Bakit may lock ka na? Tanong niya. Tahimik kong kinuha ang telepono. Lahat naman may lock. Ngumiti siya. Dati wala kang tinatago. Ang gusto kong sabihin ay, dati akala ko ring wala kang kayang nakawin. Pero nilunok ko iyon. Sa halip, tiningnan ko si Nico na nasa mesa. Gumuguhit ngunit halatang nakikinig. Pagod lang ako, Mateo. Lumapit siya, sapat ang lapit para marinig ko ang hininga niya. Ang pagod, Celiana, gumagaling sa pahinga. Ang kasalanan, hindi. Pagkatapos ay lumabas siya na parang siya ang nasaktan. Kinagabihan, pumasok sa akin ang unang peking mensahe, galing sa hindi rehistradong numero. Salamat kagabi, miss na kita. Hindi ko kilala ang numero, pero bago pa ako makapag-isip, pumasok si Mateo sa kuwarto na para bang sakto lang ang lahat. May nag-text, tanong niya, naramdaman kong nagyelo ang likod ko. Hindi ko binuksan ang mensahe sa harap niya. Promos lang siguro. Inabot niya ang kamay. Tingnan nga. Doon ko alam na siya iyon, o kung hindi man siya mismo, isang taong inutusan niya. Kung ibibigay ko ang telepono, may makikita siyang mensaheng siya ang gumawa at gagamitin niya iyon bilang ebidensiya.
Kung hindi ko ibibigay, sasabihin niyang may itinatago ako. Pinili ko ang mas maliit na apoy. Hindi, sabi ko. Tumigas ang panga niya. Kahit asawa mo ako, kahit asawa kita. Iyon ang unang maliit na pagtanggi ko. At agad itong may kapalit. Kinaumagahan, narinig ko sa labas ang biyenan ko, na umiiyak sa kausap sa telepono. Hindi na siya nagpapahawak ng cellphone, Mare, kawawa si Mateo. Mabait ang anak ko, pero niloloko. Sa loob ng bahay, si Nico ay tahimik na kumakain ng pandesal. Hindi niya ako tiningnan nang lumabas ako ng kusina. Ang bawat pagtatanggol ko sa sarili ay ginagawa nilang panibagong batayan ng aking kasalanan, kaya natutunan kong huwag ipagtanggol ang sarili sa maling entablado. Sa halip, kumuha ako ng ebidensiya. Isang hapon, nang umalis si Mateo para bumili raw ng sako ng bigas sa Imus, binuksan ko ang lumang drawer sa ilalim ng altar-altarang gawa ng biyenan ko sa sala. Hindi ako naghahanap ng titulo, alam kong wala roon. Hinahanap ko ang pattern ng resibo. Maliit na bagay na nakakalimutan ng taong sanay magsinungaling sa salita, pero hindi sa papel. Sa ilalim ng lumang sobre ng donation sa simbahan, may nakita akong deposit slip. Hindi malaki ang halaga para sa negosyo, pero sapat bilang reservation fee. Nakapangalan ang recipient sa isang kumpanyang hindi ko kilala, ngunit sa gilid, may sulat kamay, Arland. Kinuha ko ang larawan gamit ang cellphone, saka ibinalik sa eksaktong pagkakatupi. Kinagabihan, dinala ko iyon kay Ati. Dalisay. Nang makita niya ang pangalan ng kumpanya, tumahimik siya. Binuksan niya ang laptop niya, naghanap sa records na nakuha niya mula sa isang kakilala sa registry, at doon unang lumabas ang pangalang Romel Villanueva bilang isa sa mga incorporator sa ibang kaugnay na negosyo. Pinsan ni Mateo. Biglang nagdugtong ang buyer, ang ahente, ang tawag, ang para sa pamilya, at ang biglang pagpilit sa akin na pumirma. Hindi pa sapat, sabi ni Atu. Dalisay. Ngunit sa boses niya ay narinig ko na sapat na iyon para matakot siya, para sa akin. Kailangan nating malaman kung may draft na silang deed of sale. Pagka-uwi ko, naghihintay si Mateo sa labas ng gate. Hawak niya ang berdeng rosaryo. Naiwan mo, sabi niya. Hindi ko iyon naiwan, iniwan ko iyon sa drawer ko, nakabalot sa panyo. Ibig sabihin pumasok siya sa gamit ko. Inabot ko ang rosaryo, at sa pagdampi ng mga daliri namin, bumulong siya. Mas bagay sa iyo iyan, kapag hindi ka nagsisinungaling. Hindi ako sumagot. Ngunit nang pumasok ako sa kwarto, sinuri ko ang rosaryo, nandoon pa rin ang bitak, nandoon pa rin ang krus. Wala pa ring laman noon, pero sa gabing iyon ko unang naisip na kung may bagay siyang hindi pagbubuksan dahil akala niya simbolo iyon ng kontrol niya sa akin, iyon ang pinakamagandang taguan. Sumunod ang mas maruming yugto ng paninira. May bagong screenshot na kumalat, umano'y mensahe ko raw sa isang lalaki. Hindi ako makalayo, binabantayan niya ako, nakasulat. Hindi ko iyon sinulat, mali ang paraan ng Filipino, mali ang bantas, mali ang oras, pero sa mga taong gustong maniwala sa iskandalo, walang pakialam ang detalye. Ang importante ay may imahe silang maipapasa. May dahilan silang magbulungan habang bumibili ng tinapay, may pamilyang pwedeng pag-usapan, pagkatapos ng misa. Nang pumunta ako sa paaralan ni Nico para kunin ang kanyang report, napansin kong iba ang tingin ng guro niya sa akin. Maingat, magalang, pero may bahid ng pag-iingat. Ma'am Celiana, sabi niya, okay lang po ba si Nico sa bahay? Ang tanong ay parang kutsilyong nakabalot sa bulak. Bakit po? Tanong ko. Medyo tahimik po siya. May nasabi po kasi siyang, natatakot daw siya na baka umalis kayo. Doon ako halos mawalan ng boses. Hindi ko iiwan ang anak ko, sabi ko. Tumango siya, pero alam kong bilang guro, kailangan niyang makinig sa bata, hindi sa ina. Pag-uwi namin, hawak ko ang kamay ni Nico, pero maluwag ang kapit niya. Sinabi mo sa teacher na aalis ako, tanong ko ng malumanay. Nagkibit siya, sabi ni Papa, baka raw kasi piliin mo ang ibang tao. Huminto ako sa gilid ng kalsada. Dumaan ang tricycle, sumabog ang putik sa gilid ng tsinelas ko, pero hindi ako gumalaw. Nico, tumingin ka sa akin. Mabagal siyang tumingin. Walang ibang tao na pipiliin ko kapalit mo. Namula ang mata niya. Pero bakit ka nagsisinungaling kung saan ka pumupunta? Iyon ang tanong na wala pa akong ligtas na sagot. Kaya niyakap ko siya, kahit matigas ang katawan niya sa simula, at sinabi ko lang, dahil may mga bagay na kailangan kong ayusin, bago ko maipaliwanag, pero hindi ikaw ang kasinungalingan, anak. Hindi kailanman ikaw. Hindi ko alam kung naintindihan niya. Pero noong gabing iyon, pinayagan niya akong umupo sa gilid ng kama niya. Hindi pa rin ako ang nagbasa ng kwento, pero hindi na niya ako pinaalis agad. Maliit na bagay iyon,
pero sa panahon na kinukuha nila ang anak ko mula sa loob, maliit na bagay ang kinakapitan ko para hindi tuluyang bumagsak. Habang lumalala ang paninira, mas naging maingat ako. Bumili ako ng maliit na voice recorder sa Baklaran, sa pamamagitan ng pinsan kong hindi kilala ni Mateo. Itinago ko iyon sa tahi ng maliit na pouch ng rosaryo, kasama ng lumang prayer card ni Mama Mary. Sa unang gabing dinala ko iyon pauwi, halos hindi ako nakatulog. Hindi ako sanay magtago ng bagay laban sa asawa ko. Kahit alam kong niloloko niya ako, may bahagi pa rin ng utak ko ang nagsasabing kasal kami, na mali ang mag-record, na baka kapag ginawa ko ito ay tuluyan ng wala nang babalikan. Pero pagkakita ko kay Nico na natutulog ng nakatalikod sa akin, naalala ko ang tanong niya, bakit ka nagsisinungaling? At naintindihan ko na ang ebidensya ay hindi paghihiganti. Minsan, iyon ang tulay pabalik sa tiwala ng taong pinakamahal mo. Ilang araw kong hinintay ang pagkakataon. Dumating iyon isang Biyernes ng gabi. Nang umulan muli at kaunti ang tao sa tindahan, narinig ko si Mateo at Doña Elvira sa kusina, habang akala nila nasa banyo ako, nasa bulsa ng duster ko ang recorder. Nakabukas. Hindi pa rin pumipirma, sabi ni Mateo. Lalo lang nag-iingat. Takutin mo sa bata, sagot ng biyenan ko. Kapag sinabi mong kukunin mo si Nico, bibigay iyan. Walang ina ang makakatiis. Kailangan muna nating siguraduhin na hindi niya nailipat ang titulo sa nanay niya. Hindi niya magagawa iyon. Akala niya mabait pa rin tayo. May maikling katahimikan, pagkatapos sinabi ni Mateo ang pangalang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Sabi ng broker, hanggang katapusan lang ng buwan ang presyo. Kapag hindi natin nakuha ang pirma niya, hahanap si Romel ng ibang lupa. Doon ko naramdaman ang galit na hindi na umiiyak, hindi na sumisigaw, hindi na nagmamakaawa. Galit na lumalamig at nagiging plano. Kinabukasan, dinala ko ang unang audio kay Ati. Dalisay. Pinakinggan niya iyon ng 3 beses. Sa ikatlo, isinulat niya ang oras at gumawa ng transcript. Ito na ang intensyon, sabi niya, pero kailangan pa natin ang dokumentong nagpapakita ng aksyon. Nang araw ding iyon, ipinakita niya sa akin ang isang kopyang nakuha niya mula sa contact niya sa notary office, draft ng special power of attorney na may pangalan ko, may maling middle initial ng tatay ko. At may pirma na halos kasing hugis ng akin, pero kulang sa liko sa huling letra, tinitigan ko ang peking pirma ng matagal. Kakaiba ang sakit ng makita ang pangalan mong ginaya ng taong natutulog sa tabi mo, para kang buhay na pinapatay sa papel. Hindi ako iyan, sabi ko, kahit alam na niya. Alam ko, sagot niya. Kaya kailangan nating kunin ang specimen signature mo sa lumang records, at kailangan nating alamin kung sino ang nagdala nito sa notary. Sa tabi namin, tahimik si Sister Amalia, hawak ang susi ng kabinet ng parokya. Noong sandaling iyon, lumapit siya at naglagay ng maliit na papel sa mesa. May nagtanong kahapon sa opisina kung may record daw ba ng counseling room. Sabi niya, lalaki, hindi taga rito. Nagtanong kung gaano katagal naming itinatago ang CCTV. Nanigas ako. Ano ang sinabi ninyo? Sinabi kong hindi ko alam, sagot niya. Pero mula ngayon, kukunin ko ang kopya ng likod na kamera bago may makialam. Hindi pa siya nagsasabing kakampi ko siya, ngunit ang ginawa niya ay mas malinaw kaysa anumang pangako. Habang papauwi ako, hawak ang sobre sa ilalim ng blouse ko. Nakita ko si Mateo sa kabilang kanto, kausap ang isang lalaking nakakap. Hindi ko narinig ang usapan, pero nakita kong inabot niya ang maliit na brown envelope. Nang lumingon siya, nagtago ako sa likod ng nakaparadang jeep. Sa unang pagkakataon, hindi lamang ako kinabahan, nakaramdam ako ng katiyakan, hindi na ito haka-haka. May umiikot na pera, may gumagalaw na papeles, may taong binabayaran, at ako ang hadlang. Nang gabing iyon, hinarap ako ni Mateo sa kusina. Inilapag niya ang papel sa mesa. Pirmahan mo na ito, ano iyan? Tanong ko, kahit alam ko. Authorization. Para saan? Para sa bahay. Para maayos ang tax, loan, lahat, tiningnan ko siya. Hindi kailangan ng authorization para magbayad ng tax. Napahinto siya sa isang segundo, napakaliit na segundo, pero nakita niyang naalala ko ang dati kong trabaho. Pagkatapos ay ngumiti siya, ngunit matigas. Huwag kang magmarunong, Celiana, kaya nga hindi ka na nagtrabaho, dahil mas kailangan ka sa bahay. Hindi ako nakalimot magbasa ng dokumento, dahil lang naging asawa ako, bumagsak ang palad niya sa mesa, at sa kabilang kuwarto, may nalaglag na lapis si Nico. Pareho naming narinig, pareho naming alam na nakikinig siya. Kaya ibinaba ni Mateo ang boses niya, mas delikado kaysa sigaw. Kung ayaw mong makalat pa ang tungkol sa lalaki mo,
Kung ayaw mong lumaki si Nico na tinuturo ang nanay niya sa simbahan, pumirma ka. Doon muling lumitaw ang rosaryo. Nasa gilid ng mesa, inilagay niya roon kanina pa pala. Kinuha niya iyon, pinaikot ang mga butil sa daliri, at inilapag sa ibabaw ng papel. Magdasal ka muna kung gusto mo, baka sakaling matauhan ka. Tiningnan ko ang krus, tiningnan ko ang butil na may bitak, at sa ilalim ng damit ko, naramdaman ko ang recorder na patuloy na kumukuha ng bawat salita. Hindi ako pumirma. Kinuha ko ang rosaryo, isinara ang palad ko rito, at sinabi, kailangan kong basahin. Bukas, sabi niya. Kapag hindi mo pinirmahan bukas, ako na ang magsasabi sa lahat kung anong klase kang ina. Hindi niya alam na sa banta niyang iyon, binigyan niya ako ng oras, isang gabi, para ilipat ang memory card. Isang gabi para gumawa ng kopya. Isang gabi para hanapin ang manhiyang papel na magbubukas ng buong bitag. Nang makatulog ang bahay, pumasok ako sa banyo, binuksan ang pouch ng rosaryo, kinuha ang memory card mula sa recorder, at gamit ang karayom na tinatago ko sa gilid ng sabon, dahan-dahan kong binuksan ang maliit na lukab sa loob ng krus. Kasya ito, halos hindi ako makahinga, habang isinara ko uli. Ang bagay na ginamit ni Mateo para ipaalala sa akin ang pagsunod ay naging taguan ng tinig niyang naguutos sa akin na magpasakop. Kinabukasan, bago mag-umaga, pumunta ako sa bahay ng nanay ko. Hindi ko sinabi sa kanya ang lahat dahil ayokong madamay siya ng wala pang proteksyon, ngunit ibinigay ko sa kanya ang lumang lata ng biskwit. Itago mo ito, sabi ko. Huwag mong bubuksan, kahit sino ang magtanong, hindi mo alam. Natakot siya, nakita ko iyon sa paraan ng paghawak niya sa lata. Celiana, anak, ano ba ang nangyayari? Ngumiti ako ng kaunti, iyong ngiting ginagamit ng mga anak para huwag mag-alala ang ina kahit gusto nilang umiyak. Inaayos ko lang po ang dapat matagal ko nang inayos. Paglabas ko sa bahay niya, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Ate. Dalisay, may nakuha akong kopya ng draft deed of sale, pumunta ka mamaya, malaki ito. Buong araw, parang may batong nakapatong sa dibdib ko. Sa tindahan, dumating si Romel, pinsan ni Mateo, na bihira namang bumili sa amin. Ate Celiana, sabi niya, sobra ang lambing, kumusta na kayo ni kuya? Naririnig ko may konting problema, ngumiti ako. Sino ang nagsabi? Nagkibit siya, maliit ang Cavite. Lahat naririnig. Habang nagsasalita siya, ang mata niya ay dumula sa likod ng tindahan, sa direksyon ng lumang cabinet kung saan dati itinatago ni Mateo ang papeles. Hindi iyon pagbisita ng pinsan. Pagsusuri iyon ng magnanakaw, kung bukas na ang bintana. Pag alis niya, isinulat ko sa notebook. Rommel came, asked about problem. Look at cabinet. Maliit na tala. Pero bawat maliit na tala ay parang bato sa pader na itinatayo ko sa pagitan ko at ng plano nila. Nang gabing iyon, sa likod ng simbahan, ipinakita sa akin ni Ate, Dalisay ang dokumento. Draft deed of sale. Nakalagay ang pangalan ko bilang seller. Nakalagay ang pangalan ng kumpanyang konektado kay Romel bilang buyer. Ang presyo ay halos kalahati ng tunay na halaga ng lupa. May schedule ng signing. At sa isang sulok ng kopya, may sticky note na nakadikit pa sa photocopy. Wife must sign before Sunday reconciliation. Nanlamig ang kamay ko. Sunday reconciliation. Tanong ko. Tumitig si Atu. Dalisay sa akin. May plano silang gawing entablado ang simbahan. Kapag napahiya ka roon, mas madali kang pipirma. Mula sa labas, narinig namin ang mabagal na yabag ni Sister Amalia. Pumasok siya, dala ang maliit na USB at isang papel mula sa logbook. Kinuha ko na ang kopya ng kamera sa likod. Sabi niya, at may isa pa kayong dapat makita. Inilapag niya ang papel sa mesa. Nakasulat doon ang pangalan ng taong humiram ng parish hall para sa darating na linggo pagkatapos ng misa. Mateo Villanueva. Layunin, family mediation. Sa ibaba, may note na dadalo raw ang ilang kamag-anak at barangay representative. Doon nagtagpo ang lahat, ang paninira, ang peking mensahe, ang larawan, ang takot ni Nico, ang papel na pinapapirma, ang buyer na nagmamadali. Ang parish hall na ihahanda bilang korte ng aking kahihiyan. Hindi lamang nila gustong kunin ang bahay. Gusto nilang ako mismo ang lumuhod sa harap ng mga taong ginamit nilang saksi. Para kapag pumirma ako, sasabihin ng lahat na ginawa ko iyon dahil nagkasala ako at pinatawad ako ng asawa ko. Hawak ko ang berdeng rosaryo sa aking palad. At sa loob ng krus nito, nandoon ang boses nilang hindi pa nila alam na buhay. Tiningnan ko si Ate, Dalisay, pagkatapos si Sister Amalia. Kung doon nila ako gustong husgahan, sabi ko, doon ko rin sila hahayaang magsalita hanggang hindi na nila mabawi. Ngunit bago pa ako makalabas ng kuwarto,
pumasok si Mang Ireno na hinihingal, basang-basa kahit hindi na malakas ang ulan. Hija, sabi niya, nanginginig ang kamay habang iniaabot ang isang maliit na resibong lukot. Nahulog ito mula sa sobre ng lalaking kausap ni Mateo sa likod ng munisipyo. Hindi ko sana kukunin, pero nakita ko ang pangalan mo. Binuksan ko ang resibo. Bayad iyon sa paggawa ng notarized copy. May petsa kinabukasan, may pangalan ng dokumento, Special Power of Attorney Celiana Villanueva. At sa ibabang bahagi, nakasulat ang oras ng appointment, Sabado, alas 10 ng umaga, isang araw bago ang huling pagpapatawad na inihanda nila sa simbahan. Sa simbahang iyon ko unang naramdaman na ang plano nila ay hindi lamang tungkol sa bahay, kundi tungkol sa paglikha ng isang kasalanang sapat ang bigat para ako mismo ang mapilitang isuko ang lahat. Dahil kung ang isang babae sa barangay ay mapinturahan bilang taksil na asawa, hindi na siya kailangang itali ng lubid, sapat na ang tingin ng mga tao para mapaluhod siya. Hawak ko ang resibong lukot na iniabot ni Mang Ireno, at kahit maliit lamang iyon, halos kasya sa pagitan ng dalawang daliri. Para iyong bato na ibinato sa tahimik na tubig, at biglang nagpakita ng lalim. Special Power of Attorney pangalan ko ang nakasulat, ngunit hindi ako ang gumawa ng appointment, hindi ako ang nagdala ng papeles, hindi ako ang humingi ng notarized copy. Si Atui, dalisay ang unang kumilos, kinuha niya ang resibo, inilapit sa ilaw ng lumang fluorescent sa kisame, at binasa ng dahan-dahan ang opisina ng notaryo. Hindi ito sa regular na notary office na ginagamit ng barangay, sabi niya. Mas maliit, mas madaling kausapin, pero kailangan nating mahuli ang galaw, hindi lang ang papel. Si Sister Amalia, na karaniwang napakabagal magsalita, na parang bawat salita ay pinagdadasal muna, ay biglang naging tuwid ang likod. May kakilala ako sa munisipyo, sabi niya, hindi ko siya hihinga ng pabor na labag sa batas, pero pwede kong itanong kung may appointment na nakapangalan sa iyo. Napatingin ako sa kanya. Noon ko pa alam na may alam siya. Pero sa sandaling iyon ko lang naintindihan na matagal na pala siyang pumipili kung kailan siya magsasalita. Sister, mahina kong sabi, bakit ninyo ako tinutulungan ng ganito? Hindi agad siya sumagot. Tumingin siya sa rosaryong nasa palad ko. Sa berdeng mga butil na ilang beses na niyang nakita sa kamay ko, tuwing dumadaan ako sa likod ng simbahan. Dahil maraming babae ang pumupunta rito para magdasal, sabi niya, pero may ilan na pumupunta dahil wala na silang ibang ligtas na pinto. Hindi ko trabaho ang husgahan kung bakit hindi ka pumapasok sa main door. Trabaho kong makita kung sino ang sumusubok magsara ng lahat ng pinto sa iyo. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming gabi, may tumama sa dibdib ko na hindi takot. Hindi pa iyon ginhawa. Hindi pa rin pag-asa. Pero para iyong maliit na sinag sa gilid ng ulap, sapat para maalala kung hindi lahat ng tahimik ay kakampi ng nananakit. Umuwi ako ng gabing iyon na parang may dalang apoy, sa ilalim ng damit, sa gate pa lang. Nakita ko na si Mateo sa sala, nakatalikod, kausap sa telepono, hindi siya sumisigaw. Iyon ang mas nakakatakot sa kanya. Kapag kalmado siya, may ginagawa siyang mas malaki kaysa galit. Oo, bukas, sabi niya. Hindi niya kailangang sumama, basta may pirma at ID copy. Alam mo na, tumigil ako sa gilid ng pintuan. Sa kamay ko, nakapulupot ang rosaryo, at sa loob ng krus nito, nandoon ang memory card na may naunang boses niya. Naramdaman ko ang bigat ng maliit na bagay na iyon, parang puso ng isang ibong hindi dapat mahulog. Nang lumingon si Mateo, ngumiti siya na para bang wala kaming digmaan. Galing ka na naman sa simbahan, tanong niya. Oo, sagot ko. Nagdasal ka? Oo. Lumapit siya, inabot ang kamay ko, at hinipo ang rosaryo. Para kanino? Alam kong gusto niyang marinig ang sarili niyang pangungusap mula sa bibig ko. Gusto niyang ako mismo ang magsuot ng tali. Kaya pinili ko ang sagot na hindi niya inaasahan. Para sa taong magsasabi ng totoo, kapag kailangan na. Bahagyang kumunot ang noo niya, isang segundo lang iyon, pero nakita ko ang pagkayamot. Hindi niya gusto ang mga sagot na hindi niya kayang hulihin. Mag-ingat ka, Celiana, sabi niya, mababa ang boses. Minsan ang taong akala niya may hawak siyang katotohanan, siya pala ang pinakamaraming kailangang itago. Gusto kong itanong kung sarili niya ba ang kausap niya, ngunit nasa hagdan si Nico, nakayakap sa lumang unan niya, nakatingin sa amin. Kaya ngumiti ako, dumaan kay Mateo, at lumapit sa anak ko. Matulog na tayo? Tanong ko. Tumingin siya muna sa ama niya, saka sa akin. Iyon ang sugat na hindi nakikita sa larawan, ang batang natutong humingi ng permiso sa takot bago lumapit sa ina. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Hinintay kong humimbing silang dalawa, saka ako bumangon,
Kinuha ang maliit kong notebook at isinulat ang narinig ko, Biyernes, 10 adi abing. Mateo phone call, basta may pirma at ID copy. Appointment bukas. Pagkatapos ay binuksan ko ang drawer kung saan nakatago ang kopya ng aking lumang company ID at nakita kong wala na ang isang photocopy. Hindi ko alam kung kailan niya kinuha. Marahil noong hiniram niya raw ang envelope ng school forms ni Nico. Marahil noong hinanap niya raw ang resibo ng kuryente. Doon ko naintindihan na hindi lamang nila ginagaya ang pirma ko, kinukumpleto nila ang anyo ko sa papel, piraso-piraso, hanggang makagawa sila ng peking selyana, na susunod sa kanila, kahit hindi na ako pumayag. Kinaumagahan, Sabado, nagpaalam si Mateo na pupunta raw sa bodega ng bigas. Suot niya ang simpleng polo na ginagamit niya kapag may transaksyon, at habang nagsasapatos siya, tinawag niya si Nico. Anak, sasama ka ba kay Papa? Kumurap si Nico, mukhang nagulat. Saan po? May bibilhin lang, pagkatapos kakain tayo ng halo-halo. Alam kong hindi niya isasama si Nico sa notary office, dahil delikado, pero ginagamit niya ang bata para ipakita sa akin na normal ang lahat, na ama pa rin siya, na ako ang may maruming iniisip. May assignment siya, sabi ko. Mabagal na tumingin sa akin si Mateo. Ikaw na naman ang magdedesisyon. May assignment siya, ulit ko, mas mababa ang boses. Nasa pagitan namin si Nico, hawak ang lapis, hindi alam kung anong krimen ang nagagawa ng isang simpleng assignment sa umagang iyon. Ngumiti si Mateo. Sige. Baka mas mabuti nga na matuto siyang manatili sa bahay. May mga tao kasing mahilig lumabas, hindi ko sinagot, hinayaan ko siyang umalis, pagkasara ng gate, kinuha ko ang telepono ko, at tinawagan si Ati. Dalisay mula sa maliit na tindahan sa kanto, hindi sa sariling bahay, umalis na siya, sabi ko. Polo na kulay abo, may dalang brown envelope, huwag kang susunod, sagot niya agad, may ibang pupunta. Sino? Hindi ikaw. Iyon ang mahalaga. Nang ibaba ko ang telepono, doon ko nakita si Mang Ireno sa kabilang kalsada. Nakasakay sa tricycle, kunwari ay may dalang sako ng lumang dokumento ng parokya. Hindi siya tumingin sa akin. Iyon ang unang beses na nakita kong nagiging malinaw ang kanyang papel. Hindi siya ang lalaking ginagamit nilang ipahid sa pangalan ko. Siya ang matang inilagay ng kapalaran sa lugar na hindi titingnan ni Mateo. Halos isang oras akong nasa tindahan, nagpapanggap na nag-aayos ng mga supot ng bigas, habang ang bawat minuto ay parang bato sa lalamunan. Dumating ang mensahe ni Ati. Dalisay bandang alas 11, he appeared, with Rommel. They asked if Spa can proceed without your personal appearance. Staff refused at first. Someone insisted. We have witness. Hindi ako agad makahinga. Ang salitang witness ang kumapit sa akin. Hindi ko pa alam kung sino, pero alam kong may taong nakakita na hindi ako baliw, hindi ako gumagawa ng kwento, hindi ako babaeng naghahanap lang ng dahilan para kumawala sa asawa. Pag-uwi ko, naroon si Nico sa mesa, gumuguhit ng bahay. Napansin ko agad na may 3 tao sa guhit, isang bata, isang lalaki, at isang babae na nasa labas ng gate. Sino iyan? Tanong ko, pinipilit gawing magaan ang boses. Itinago niya ang papel, wala po, umupo ako sa tabi niya. Hindi ako magagalit, matagal siyang tahimik, pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinalik ang papel sa mesa. Sabi ni Papa, minsan daw may mama na umaalis kasi may iba na siyang gustong bahay. May kumirot sa ilalim ng dibdib ko. Hindi ko pinunit ang papel. Hindi ko sinabi na sinungaling ang tatay niya. Pinili ko ang maliit na sagot na baka kaya niyang hawakan. Ang bahay na ito, anak, iniwan sa akin ni Lolo para may lugar tayo kapag may bagyo. Tiningnan niya ako. Bakit gustong ibenta ni Papa? Hindi ko alam kung saan niya narinig iyon, marahil sa bulong, marahil sa tawag. Marahil sa mga matatandang akala walang tainga ang bata kapag naglalaro. Ang tanong niya ay parang pinto na biglang bumukas sa madilim na kwarto. Dahan-dahan kong tinanong, sino ang nagsabi niyan? Napalunok siya. Narinig ko po si Lola, sabi niya kapag nabenta. Makakahinga na raw sila. Sila. Hindi kami. Sila. Sa isang maliit na salita ng bata, lumabas ang malaking katotohanan. Ang bahay ay hindi nila tinitingnan bilang tahanan naming 3, kundi bilang huling oxygen ng pamilya ni Mateo. Kinagabihan, sa kwarto sa likod ng simbahan, inilatag ni Atu. Dalisay ang mga bagong nakuha. May kopya siya ng appointment log mula sa notary office. May pangalan ni Rommel bilang nagtanong, may pirma ng staff na nagpatunay na may iniharap na ID copy ko, at may maikling written note mula sa isang empleyado roon na nagsabing tumanggi siyang i-process ang SPA dahil wala ang principal. Hindi ito sapat para kasuhan agad, sabi ni Arthur. Dalisay,
pero sapat para ipakita ang attempt. Pagkatapos ay inilabas niya ang mas makapal na folder. Ito ang mas malaki. Binuksan niya iyon. Nandoon ang pangalan ng kumpanyang bibili sana ng bahay. Nandoon ang general information sheet. Nandoon ang koneksyon ni Romel sa isa pang kumpanya na may hawak na lupa sa paligid ng bagong road project sa Cavite. At nandoon ang isang promissory note na hindi ko inaasahan, utang ng tindahan ng bigas, nakapangalan kay Doña Elvira, ginawang garantor si Mateo. May petsang ilang buwan bago nagsimula ang kanyang pagpilit sa akin. Ang halaga ay sapat para malubog sila. Sapat para gawing desperado ang buong pamilya. Kaya pala, bulong ko, hindi lang expansion ng negosyo, utang, tumango si attorney, Dalisay. At kapag naibenta ang bahay mo sa murang halaga sa kumpanyang konektado kay Romel, mailalabas nila iyon sa loob ng pamilya, mababayaran ang utang, tapos kikita kapag naibenta sa developer. Ikaw ang mawawalan ng bahay, sila ang makakahinga. Naramdaman kong umikot ang silid, hindi dahil hindi ko naisip na pera ang dahilan, kundi dahil ngayon may anyo na ito, may petsa, may halaga, may pangalan. Ang lahat ng sermon tungkol sa dangal, pamilya, at pagsunod ay takip lamang ng resibo ng utang. Si Sister Amalia ay nasa gilid, tahimik na pinapanood ako. Celiana, sabi niya, may kailangan ka pang malaman. Inilabas niya ang maliit na USB. Ang kamera sa main gate, may kopya si Mateo. Nag-request siya sa guwardiya sa pamamagitan ng kakilala, pero ang kamera sa likod, hindi niya nakuha. Akala niya sira. Sira ba? Tanong ko. Umiling siya. Hindi. Sinabi ko lang minsan sa meeting na madalas pumalya para walang mangialam. May malinaw na footage ng bawat gabing pumapasok ka sa counseling room. May oras, may kasama kang abogado, may kasama akong pirma sa logbook. Sa sandaling iyon, ang madre na akala ng lahat ay tahimik lang na tagapag-ayos ng kandila ay naging susi sa kalahating katotohanang itinago sa akin. Bakit hindi ninyo agad sinabi? Tanong ko. Hindi iyon paninisi, iyon ang tanong ng taong matagal na naglakad sa apoy. Dahil kung sinabi ko agad, kukunin nila, sagot niya, at dahil kailangan munang ipakita ni Mateo kung paano niya gagamitin ang kalahating ebidensya. Ngayon alam na natin, tumingin ako sa rosaryo sa kamay ko, nasa loob ng krus ang boses niya. Sa USB ni Sister Amalia ang galaw ko. Sa folder ni Ati, Dalisay ang pekeng papeles. Sa bibig ni Nico ang linyang hindi pa niya kayang intindihin, pero alam kong magiging mahalaga. Kapag nabenta, makakahinga na sila. Ang mga piraso ay nagsisimulang magdugtong, at sa bawat dugtong ay may kasamang sakit, dahil mas malinaw na ang taong sinubukan kong iligtas bilang pamilya ay matagal na palang ginagawang presyo ang katahimikan ko. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, may naghihintay na bagong entablado si Mateo. Nasa sala ang nanay ko, nakaupo ng tuwid, maputla ang mukha. Sa tabi niya si Doña Elvira, hawak ang panyo, at si Mateo, nakatayo malapit sa altar-altarang may maliit na rebulto ng Santo Niño. Tinawag ko si mama mo, sabi niya, kailangan niyang malaman kung ano ang ginagawa mo. Napatingin ako sa nanay ko, ang mga mata niya ay puno ng tanong, pero hindi siya nagsalita. Sa mesa, may nakaprint na screenshot ng pekeng mensahe. May larawan namin ni Mang Ireno, may isa pang larawan ko, kuha mula sa likod, pumasok sa bodega ng parokya. Celiana, mahina ang boses ni Mateo. Parang mabuting asawang napipilitang maging matatag, ayoko sanang umabot dito, pero kung hindi ka titigil sa pakikipagkita sa lalaking iyon, kailangan kong isipin si Nico. Narinig ko ang pangalan ng anak ko, at naramdaman kong parang tinulak niya ang daliri sa mismong sugat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Custody, sabi niya, diretsyong nakatingin sa nanay ko. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa ina na gumagamit ng simbahan para magtago. Doña Elvira ay humikbi. Perpektong oras, perpektong tunog. Mahal ka namin, Hija, pero kailangan mong aminin ang pagkakamali mo. Kapag pumirma ka sa kasunduan, kapag inayos natin ang bahay at ang pamilya, baka mapatawad pa ang lahat. Doon ko nakita ang ikalawang mukha ng plano. Ang bahay at ang anak ay ginawang iisang pisi. Kapag gusto kong manatiling ina, kailangan kong maging masunuring may-ari. Kapag gusto kong iligtas ang pangalan ko, kailangan kong pumirma. Ang nanay ko, na kanina patahimik, biglang tumayo. Akala ko sasabihin niyang magpaliwanag ako. Akala ko pati siya ay nahawahan ng takot, pero lumapit siya sa akin, hawak ang lumang bag niya, at inilagay ang sarili sa pagitan ko at ni Mateo. Ang anak ko, sabi niya, mababa ngunit matigas ang boses, ay hindi ninyo paglalaruan sa harap ko. Nagbago ang mukha ni Mateo. Nay, hindi ninyo alam ang lahat.
Hindi, sagot ng nanay ko. Kayo ang hindi nakakakilala sa anak ko. Kapag may kasalanan iyan, umiiyak iyan, kapag tahimik iyan. Nag-iisip iyan. Sa gitna ng lahat ng ebidensyang nakatago sa folder, sa USB, sa rosaryo, ang pangungusap ng nanay ko, ang muntik nang magpabagsak sa akin. May isang tao pa ring nakakakilala sa katahimikan ko bilang lakas, hindi bilang pagkakasala. Hindi ko pa ring inilabas ang ebidensiya. Hindi pa oras. Kung ginawa ko iyon sa sala, sasabihin nilang sinadya kong ipahiya sila, makakatakas si Rommel, mabubura ang ibang kopya, at baka hindi na sila dumalo sa Sunday mediation. Kaya nilunok ko ang bawat salitang handa ng sumabog sa lalamunan ko. Tiningnan ko si Mateo at sinabi, dadalo ako sa linggo. Kumislap ang tagumpay sa mata niya. Akala niya iyon ay pagsuko. Mabuti, sabi niya. Doon, sa harap ni Father at ng barangay, magsisimula tayong muli. Oo, sagot ko, sa harap nila, hindi niya narinig ang ibig kong sabihin. Ngunit nakita ng nanay ko ang rosaryo sa kamay ko, at sa isang iglap, parang naintindihan niyang may dala akong hindi nila nakikita. Pagkatapos ng gabing iyon, ang bawat galaw namin ay naging paghahanda sa isang misa, na hindi na lamang misa, si Mateo ay naging mas magiliw sa publiko. Kinabukasan, nakita ko siyang nag-aabot ng sobre ng donasyon sa simbahan, nakangiti sa mga usher, kumakamay sa barangay captain. Sa palengke, sinadya niyang sabayan ako sa pagbili ng gulay, at tinawag akong asawa ng malakas, para marinig ng lahat na siya ang lalaking nagsisikap pa ring buuin ang pamilyang ako raw ang sinira. Celiana, sabi niya sa harap ng tindera, huwag kang mapuyat mamaya. Kailangan natin ng malinaw na isip bukas. Ang tindera ay napatingin sa akin na may halong awa at tsismis. Buti naman at pag-uusapan ninyo, sabi niya. Kawawa ang bata. Hindi ako sumagot, pinili ko ang talong, nagbayad, at umalis. Ngunit sa loob ko, bawat awa nila ay nagiging dahilan para hindi umatras. Hindi ko kailangang kumbinsihin ang palengke bago ang oras. Kailangan ko lamang manatiling buo hanggang sa silid kung saan nila ako balak-baliin, sa likod ng simbahan, si Ati. Dalisay ay naglatag ng plano na hindi marumi, ngunit matatag, hindi tayo sisigaw, hindi tayo mauuna sa akusasyon. Hahayaan natin silang ilahad ang dahilan ng mediation. Kapag sinabi nila ang affair, ilalabas natin ang gate footage at rear footage. Kapag sinabi nila ang bahay ay family property, ilalabas natin ang title. Kapag pinilit nila ang authorization, ilalabas natin ang draft SPA at notary appointment. Kapag tumanggi si Mateo, saka natin patutugtugin ang audio. Hinawakan ko ang rosaryo. At kung agawin niya. Kaya may kopya ako, sabi niya, at may USB sa nanay mo. Tumingin si Sister Amalia sa akin. At may kopya ng rear footage sa opisina ni Father. Hindi pa niya alam ang lahat, pero sinabi kong may bagay na kailangang makita kung magkagulo. Si Father. Tanong ko, may takot pa rin sa akin, dahil sa barangay namin. Ang salita ng pari ay parang kampana kapag tumunog, maririnig ng lahat, hindi siya kakampi ni Mateo, sabi ni Sister Amalia. Pero hindi rin siya dapat gawing sandata mo. Ipakita mo ang totoo, hindi paghihiganti. Tumango ako. Iyon ang pinakamahirap, ang humarap hindi para manakit, kahit ang taong haharapin mo ay nanakit. Kinagabihan bago ang linggo, pumasok si Nico sa kuwarto ko, habang inaayos ko ang damit na isusuot ko. Simple lamang iyon, madilim na asol. Hindi itim, hindi puti. Ayokong magmukhang nagluluksa o nagpapanggap na santo. Nakita niya ang rosaryo sa mesa. Dadalhin mo pa rin iyan, tanong niya. Oo. Kahit dahil dyan nagagalit si Papa. Hinawakan ko ang krus, ramdam ang maliit na lukab sa loob. Minsan, anak, ang bagay na ginagamit ng iba para takutin ka, pwede mong gamitin para tandaan na hindi ka dapat matakot. Hindi niya lubos na naintindihan, pero lumapit siya at hinawakan ang bitak na butil. Nasira na. Oo, sabi ko. Pero hindi ibig sabihin wala ng silbi. Matagal siyang nakatingin doon, pagkatapos ay bumulong, Mama, kung sabihin nila bukas na masama ka, aalis ka ba? Ang tanong ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa anumang banta ni Mateo. Lumuhod ako sa harap niya, hindi ako aalis sa iyo, pero baka kunin ako ni Papa. May mga matatandang tutulong para hindi ka gawing premyo o parusa. Si Father, si Ati, Dalisay, si Lola, at ako. Si Papa, hindi ako nakasagot agad. Ayokong sabihin na ang tatay niya ang panganib. Ayokong magsinungaling, kaya sinabi ko ang pinakamalapit sa katotohanan kaya niyang dalhin. Si Papa mo ay kailangang humarap sa ginawa niya. Tumulo ang luha niya, tahimik. Ako ba ang may kasalanan kasi sinabi ko nakita kita?
Niyakap ko siya ng mahigpit. Doon ko nalaman na hindi lamang ako ang ginawang saksi ni Mateo, ginawa rin niyang akusado ang anak namin sa sarili nitong puso. Hindi, sabi ko, paulit-ulit, hanggang maramdaman kong lumambot ang likod niya sa yakap ko. Hindi mo kasalanan ang sinabi mong nakita mo. Ang may kasalanan ay ang taong nagturo sa iyo kung paano ito intindihin. Kinabukasan, bago ang misa, halos hindi ako makalunok. Ang buong barangay ay parang mas maaga kaysa dati. May mga mukhang nakikita ko tuwing fiesta, tuwing lamay, tuwing pila sa tubig, at ngayon ang ilan sa kanila ay naroon hindi lamang para sa Diyos, kundi para sa kwento. Si Mateo ay nasa unahan, kasama si Doña Elvira. Nang pumasok ako, lumingon siya, ngumiti siya ng kaunti. Sa kanyang tingin, tapos na ang laban. Isang babaeng inaakusahan sa sariling simbahan, isang anak na nalito, isang nanay na pagod, isang barangay na gutom sa paliwanag para sa kanya, sapat na iyon para mapasuko ako. Umupo ako sa tabi ng nanay ko. Sa kabilang gilid, si Nico, hawak ang kamay niya. Sa buong misa, hindi ako halos nakasabay sa dasal. Ang naririnig ko ay ang memory card sa loob ng krus, kahit wala naman itong tunog. Naririnig ko ang boses ni Mateo mula sa recording, takutin mo sa bata. Naririnig ko ang boses ni Doña Elvira, kapag inisip niyang mawawala si Nico, pipirma iyan. Nang itaas ni Father ang kamay para sa huling bendisyon, pumikit ako, at hindi humingi ng himala, humingi ako ng tibay na huwag sumigaw bago ang oras. Pagkatapos ng misa, nagsimulang gumalaw ang mga tao patungo sa parish hall. Ang silid sa likod ng San Isidro ay pamilyar sa akin, amoy floor wax, lumang kortina, kape, at mga plastik na upuan na paulit-ulit ng pinagsaluhan ng mga babae sa parokya. Ngunit sa araw na iyon, para itong hukuman na binalutan ng dasal. Naroon si Father, si Sister Amalia, ang barangay captain, si Ati. Dalisay na kunwari ay legal volunteer lamang ng parokya, ang nanay ko, si Doña Elvira, si Mateo, si Nico, si Romel sa likod malapit sa pinto, at dalawang kapitbahay na pinakamabilis magpasa ng screenshot. Nakita ko agad ang pwesto ni Mateo, pinili niya ang silyang nakaharap sa lahat, malapit kay Father, para magmukhang siya ang humihingi ng kaayusan. Pinili ko ang silyang hindi gitna, hindi tago. Sa mesa sa harap ko, inilapag ko ang rosaryo, hindi ko ito itinago. Gusto kong makita niya, gusto kong isipin niyang pareho pa rin itong bagay na ipinapahawak niya sa akin, bago ako lumabas ng bahay. Nagsimula si Father sa mahinang panalangin, habang nakayuko ang lahat, nakadilat ako, tiningnan ko ang mga kamay ni Mateo, mahinahon, kumpiyansa, walang alam sa laman ng krus. Pagkatapos ng panalangin, nagsalita ang barangay captain. Narito tayo para ayusin ang gusot ng pamilya, lalo na dahil may bata, tumango si Mateo agad, parang matagal nang naghihintay ng cue. Salamat po, sabi niya, malumanay. Hindi ko gustong ipahiya ang asawa ko. Mahal ko siya. Pero ilang gabi na siyang nagsasabing nagsisimba siya, at may ebidensya na hindi siya pumapasok sa simbahan. May lalaki siyang kinikita sa likod. Ang gusto ko lang ay protektahan ang anak namin at ang bahay namin. Ang bahay namin. Doon nagsimula ang unang kasinungalingan sa harap ng lahat. Naramdaman kong gumalaw si Ati, dalisay sa gilid, pero hindi pa siya nagsalita. Tumayo si Doña Elvira, luhaan ang mata ngunit tuyo ang pisngi. Hindi ko gustong saktan si Celiana, sabi niya. Pero ang dangal ng pamilya ay mahalaga. Kung may pagkakamali siya, kaya naming magpatawad, pero kailangan niyang tumigil sa pagtatago ng mga bagay, pati sa usapin ng bahay. Ang dalawang salitang iyon dangal at bahay, ay inilagay niya sa iisang pangungusap, gaya ng plano. Tiningnan ako ni Mateo, naghihintay na pumutok ako. Hindi ako pumutok, hinawakan ko ang rosaryo. Maaari ba akong magsalita pagkatapos nilang ilabas ang lahat ng sinasabi nilang ebidensiya? Tanong ko kay Father. Nagulat sila sa lamig ng boses ko. Si Father ay tumango. Mas mabuti iyon, ilabas natin ang sinasabi ng bawat panig. Ngumiti si Mateo, dahil akala niya binibigyan niya ako ng lubid. Inilabas niya ang printed photo namin ni Mang Ireno, ang screenshot ng peking mensahe, at ang kopya ng gate camera na nagpapakitang hindi ako pumasok sa main door ng simbahan. Hindi ko ito gustong gawin, sabi niya, habang eksaktong ginagawa ito, pero kailangan kong harapin ang katotohanan. Si Nico ay nakayuko, nakita kong nanginginig ang kamay niya sa kandungan, gusto kong tumakbo sa kanya, pero alam kong kapag ginawa ko iyon, mawawala ang porma ng buong plano. Kaya pinili ko ang pinakamahirap na uri ng pagiging ina, ang manatili sa upuan habang pansamantalang nasasaktan ang anak mo, para hindi na siya masaktan ng paulit-ulit sa mga susunod na taon. Nang matapos si Mateo,
Tumingin sa akin ang lahat. Ang hangin sa parish hall ay mabigat, puno ng paghihintay. Dahan-dahan kong kinuha ang rosaryo, ipinatong sa palad ko ang krus, at tumayo. Oo, sabi ko. Totoo na hindi ako pumapasok sa main door ng simbahan, sa ilang gabing iyon. May narinig akong mahinang bulong mula sa kapitbahay. Si Mateo ay bahagyang napangiti. Hinayaan ko. Pero ang tanong ay hindi kung pumasok ako sa main door. Ang tanong ay kung saan ako pumunta, bakit ako pumunta roon, at bakit kalahati lang ng kuha ang ipinakita ng asawa ko. Lumapit si Sister Amalia sa mesa. Sa kamay niya, hawak ang USB. Si Ator, dalisay ay nagbukas ng laptop. Doon unang nawala ang ngiti ni Mateo. Hindi pa ang laking takot, isang maliit na bitak pa lamang. Ngunit kilala ko na ang hitsura ng bitak. Minsan nagsisimula ito sa isang butil malapit sa krus, at kapag hindi pinansin, doon pala lalabas ang buong katotohanan. Ang katotohanang iyon ay hindi lumabas na parang kidlat, lumabas ito ng dahan-dahan, tulad ng tubig na tumutulo mula sa bitak ng lumang bubong, hanggang sa mapansin mong basa na pala ang buong sahig. Ikinabit ni Atu. Dalisay ang USB ni Sister Amalia sa laptop, at sa pader na dating sinasabitan ng mga poster ng parish feeding program, lumabas ang unang video, ang likod ng simbahan ng San Isidro, madilim ngunit malinaw, may petsa at oras sa ibabang sulok. Nakita ako roon na dumadaan sa gilid ng bodega, hawak ang berdeng rosaryo at isang maliit na sobre. Kasunod ko si Mang Ireno, hindi nakadikit, hindi bumubulong sa tainga ko, hindi kumikilos na parang lalaking may lihim na relasyon, kundi parang matandang nagmamadaling umiwas sa ulan. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng legal counseling room, at lumabas si Ati, dalisay sa frame. Hinawakan niya ang sobre, pinapasok ako, at ilang segundo pa ay sumilip si Sister Amalia sa pasilyo bago isinara ang pinto. Walang hawak na bulaklak, walang yakap, walang tagpong pwedeng gawing kasalanan maliban kung ang nanonood ay dati ng gutom sa paratang. Sa likod ko, may huminga ng malalim. Hindi ko alam kung si Father iyon o ang barangay captain, pero naramdaman ko ang pagbabago ng hangin. Ang unang larawan ni Mateo na ginamit para ipahiya ako ay biglang nagmukhang kulang, putol, sinadya. Iyan, mahinang sabi ni Sister Amalia, ang gabi na sinasabi nilang nakikipagkita siya sa lalaki, nasa kwarto siya ng legal counseling. Narito ang logbook. Inilapag niya ang pahina sa mesa. Nandoon ang pangalan ko, oras ng pagpasok, oras ng paglabas, pirma ni Ati, dalisay bilang counselor. Tumingin sa akin ang dalawang kapitbahay na dati nang nag-forward ng larawan. Ang isa ay nagbaba ng mata. Ang isa naman ay kumunot ang noo, hindi dahil naawa, kundi dahil nahuli siyang naniwala ng masyadong mabilis. Si Mateo, sa kabilang dulo ng mesa, ay ngumiti pa rin, pero hindi na matibay ang pagkakagawa ng ngiting iyon. Kahit sino pwedeng pumasok sa kwarto, sabi niya. Hindi ibig sabihing malinis ang intensyon, doon ko unang narinig ang sariling boses ko na hindi nanginginig. Tama ka. Kaya hindi sapat ang video. Kailangan ding tanungin kung bakit mo pinutol ang larawan, bakit mo kinuha ang main gate footage lang, at bakit mo ipinalabas na ang hindi ko pagpasok sa main door ay katumbas ng pagtataksil. Dahil nagsinungaling ka, sagot niya agad, sinabi mong nagsisimba ka, sinabi kong nasa simbahan ako, sabi ko, at nandoon ako. Humihingi ako ng tulong dahil may pilit na kumukuha sa bahay ko. Sa salitang bahay, gumalaw si Rommel malapit sa pinto. Maliit lamang ang galaw niya, parang may tinapakang pako. Napansin iyon ng barangay captain. Napansin din ni Atu, dalisay. Hindi pa niya pinigilan. Hinayaan niyang manatili sa silid ang taong akala niya ay tagapanood lamang. Pagkatapos, inilabas ni Atu, dalisay ang unang folder. Hindi pa ang memory card, hindi pa ang boses, ang titulo muna. Iyon ang itinuro niya sa akin. Kapag haharap sa mga taong sanay mambulabog, unahin ang papel na hindi umiiyak, hindi natatakot, hindi napapagod. Ang bahay na pinag-uusapan, sabi niya, ay nakapangalan kay Celiana bago ang kasal. Minana niya ito mula sa kanyang ama. Narito ang certified copy ng title, tax declaration, at lumang records ng inheritance. Hindi ito simpleng conjugal property na pwedeng ayusin ng asawa o ng pamilya ng asawa sa likod niya. Tahimik ang silid. Ang mga taong kanina ay handang makinig sa kwento ng isang babaeng nagkasala, ay biglang nasa harap ng mastuyong katotohanan. Lupa, pirma, petsa, pangalan. Si Doña Elvira ang unang nakabawi. Hindi namin sinabing aagawin, sabi niya, masyadong mabilis, gusto lang naming ayusin para sa pamilya, pamilya naman kami. Tumingin ako sa kanya. Sa loob ng maraming buwan, tinawag niya akong anak kapag kailangan niya akong utusan.
manugang kapag kailangan niya akong ipahiya, at tagalabas kapag usapin na ng ari-arian. Kung pamilya tayo, tanong ko, bakit may inihandang special power of attorney na hindi ko alam? Ang tanong ay bumagsak sa mesa na parang basag na plato, hindi sumagot si Mateo. Ngunit ang katahimikan niya ay hindi na katahimikan ng taong may kontrol. Katahimikan na iyon ng taong nagbibilang kung alin sa mga pinto ang pwede pang takasan. Inilabas ni Atu. Dalisay ang kopya ng draft SPA, ang notary appointment, ang note mula sa empleyadong tumangging i-process dahil wala ako, at ang resibong iniabot ni Mang Ireno. May nagdala ng ID copy ni Celiana, sabi niya. May appointment para sa notarized copy. May draft na nagbibigay ng kapangyarihang magbenta at lumagda sa ngalan niya. Hindi ito simpleng tax processing. Napalingon ang barangay captain kay Mateo, ikaw ba ang nag-ayos nito? Hindi ko alam kung saan nila nakuha iyan, sagot niya, pero basag ang tono. Baka si Celiana ang gumawa niyan para siraan ako. Doon narinig ko ang unang mahinang iyak ni Nico. Hindi malakas, hindi tulad ng batang nagmamaktol. Iyak iyon ng batang unti-unting nakikitang ang mga matatanda ay kayang pagbanggain ang katotohanan at kasinungalingan hanggang hindi na niya alam kung saan siya tatayo. Gusto kong tumigil ang lahat, lapitan siya, sabihing tapos na, huwag na niyang pakinggan, ngunit kung ititigil ko roon, mananatiling kalahati ang bukas. At ang kalahating katotohanan ang pumatay sa pangalan ko, kaya hinawakan ko ang rosaryo sa mesa. Ang berdeng butil na may bitak ay sumayad sa hinlalaki ko. Tumingin si Mateo sa kamay ko, at sa isang iglap ay nakita ko ang paghamak sa mukha niya, parang sinasabi niyang iyon lang ang meron ako, isang lumang rosaryo, isang papel ng abogado, ilang luha ng babae. Hindi niya alam na sa loob ng krus na nakadikit sa aking palad, nandoon ang boses niyang walang paraan para magsimba palabas ng kasalanan. May isa pa, sabi ko, nag-angat ng mukha si Father. Si Ati, Dalisay ay hindi nagsalita. Si Sister Amalia ay lumapit ng kalahating hakbang, sapat para harangan kung biglang agawin ni Mateo ang rosaryo. Mabagal kong kinuha ang manipis na pin mula sa gilid ng manggas ko. Ang pinabuong misa kong naramdaman na parang maliit na tinik sa balat. Binuksan ko ang ilalim ng krus. Sa buong buhay ko, maraming beses akong nagbukas ng sobre, ledger, resibo, at drawer. Ngunit wala ni isa ang naging kasing bigat ng pagbukas sa maliit na krus na iyon sa harap ng mga taong naghusga sa akin. Nang bumagsak ang memory card sa palad ko, may nagbulong sa likod. Ano iyan? Tanong ni Mateo. Sa unang pagkakataon, hindi niya kayang itago ang takot. Isang bagay na lagi mong ipinapahawak sa akin, sagot ko. Akala mo nagpapatunay ito na marunong akong sumunod. Hindi mo alam na nakikinig pala ito. Tumayo siya bigla. Kalokohan iyan, hindi pwedeng basta magpatugtog ng kung ano. Umupo ka, sabi ng barangay captain, mas matigas kaysa sa inaasahan ko. Pakinggan muna natin. Inabot ko ang memory card kay Ati. Dalisay. Nakita kong nanginig ang daliri ko nang bitawan ko iyon, hindi dahil nagdadalawang isip ako, kundi dahil ang katawan ko ay huling bahagi ng sarili kong hindi pa naniniwalang tapos na ang pagtatago. Ilang segundo ang kailangan bago tumugtog ang file. Sa ilang segundong iyon, narinig ko ang ulan sa alaala ko, ang sigaw ni Mateo sa gate ng simbahan, ang boses ni Nico na nagsasabing huwag akong sumama sa lalaking iyon. Pagkatapos, lumabas ang sariling boses ni Mateo mula sa maliit na speaker, malinaw, malapit, at walang bahid ng pagsisisi. Kapag nakuha natin ang pirma ni Celiana, mabilis na iyan. Kay Romel muna ililipat para hindi halata. Pag nabenta sa developer, saka nating hatiin. Walang gumalaw. Kahit si Romel, na kanina ay parang handang lumabas anumang oras, ay nanigas. Sumunod ang boses ni Doña Elvira, siguraduhin mong hindi siya makakahingi ng tulong sa nanay niya. Takutin mo sa bata. Kapag inisip niyang mawawala si Nico, pipirma iyan. Sa salitang Nico, napaangat ang mukha ng anak ko. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng legal na salita, pero naintindihan niya ang pangalan niya sa gitna ng plano. Tumingin siya kay Mateo, pagkatapos kay Lola Elvira. Ang mukha niya ay hindi galit, mas masakit iyon. Para siyang batang nakakita ng paborito niyang laruan na may itinatagong talim. Sinubukan ni Mateo tumawa. Isang tuyong tawa, maling-mali sa lugar. Gawa-gawa iyan, pinutol nila, hindi iyan ang buong usapan. May buong file, sabi ni Ati, Dalisay. May timestamp, may backup sa email ko. May kopya sa USB na nasa ligtas na lugar. Tumingin si Mateo sa akin na parang ngayon lang niya ako nakita bilang tao, hindi gamit sa bahay, hindi asawa na pwedeng ipahiya, hindi ina na pwedeng takutin. Ikaw ang nag-record sa akin. Tanong niya. Oo, sabi ko.
Noong inilagay mo ang papel sa mesa at sinabi mong kung hindi ako pipirma, ipapakita mo ang larawan ko kay father, sa nanay ko, sa teacher ni Nico. Noong sinabi mong ako ang sisira sa anak natin kung hindi ako susunod, asawa mo ako. At ginamit mo iyon para akalain kong wala akong karapatang protektahan ang sarili ko. Doong nawala ang huling anyo ng mabait na lalaking kilala ng parokya. Umikot ang panga niya, naningkit ang mata, at sa loob ng ilang segundo, nakita ng lahat ang mukha na matagal ko nang nakikita sa kusina kapag sarado ang pinto. Pinahiya mo ako, sabi niya, halos pabulong. Hindi, sagot ko. Ipinakita ko lang kung paano mo ako pinahiya. Si Doña Elvira ay biglang humawak sa braso ni Mateo. Anak, sabihin mong mali ang file. Sabihin mong hindi kasama ang usapan natin sa broker. Ang pangungusap na iyon ang tuluyang nagpatigil sa hangin. Hindi niya sinigaw, hindi niya intensyong umamin. Ngunit ang takot ay may sariling bibig, at sa araw na iyon, ang takot niya ang nagsabi ng bagay na hindi kayang sabihin ng konsensya niya. Si Ate Dalisay ay tumingin sa barangay captain. Si Father ay napapikit. Si Romel ay dahan-dahang umatras papunta sa pinto. Romel, tawag ng barangay captain. Manatili ka muna. Pero hindi siya nakinig. Binuksan niya ang pinto at lumabas ng mabilis, sapat para lalong maging malinaw na hindi siya inosenteng kamag-anak na nakisilip lamang. Isang tanod na nasa labas, marahil pinatawag ng barangay captain bilang pag-iingat, ang sumunod sa kanya. Hindi ko alam noon kung mahuhuli siya agad, at sa sandaling iyon, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay hindi na ako ang tumatakbo. Sila na. Pagkatapos ng audio, isa-isang inilabas ni Atu. Dalisay ang natitirang piraso, ang draft deed of sale sa kumpanyang konektado kay Romel, ang undervalued price, ang promissory note ng utang ng tindahan ng bigas, ang deposit slip, ang screenshot ng peking mensaheng ipinadala mula sa prepaid number na ayon sa call pattern ay lumitaw sa lugar ng bodega ni Mateo, at ang tala ng tricycle driver na 2 beses nagsakay kay Mateo papunta sa notary office habang sinasabi niya sa akin na nasa supplier siya. Hindi lahat ng iyon ay panghusga ng korte sa araw na iyon, ngunit sapat iyon para ibagsak ang entablado ng kasinungalingan sa parish hall. Ang 2 kapitbahay na nagkalat ng larawan ay nagsimulang magsalita ng sabay. Hindi namin alam, ipinasa lang sa amin. Tiningnan ko sila, hindi galit, hindi maamo. Alam ninyo ang sapat para manahimik sana, sabi ko. Tumahimik sila. Doon ko naramdaman ang kakaibang sakit ng pagbawi ng dangal. Hindi ito kasing linis ng inaakala. Walang palakpak, walang musika, walang biglaang ginhawa. May mga mukha lamang na dati ay mapanghusga, ngayon ay hindi alam kung saan ilalagay ang kanilang hiya. Si Father ang sumunod na nagsalita. Ang pangalan ng Diyos, sabi niya ng mabagal, ay hindi dapat gamitin para takpan ang kasakiman, pananakot, o kasinungalingan. At ang simbahan ay hindi lugar para gawing sandata ang kahihiyan ng isang asawa. Hindi niya tinawag na masama si Mateo. Hindi niya kailangang gawin. Ang bigat ng hindi niya sinabi ay sapat na. Tumingin siya sa akin. Siliana, humihingi ako ng paumanhin kung ang lugar na ito ay naging bahagi ng sugat mo bago ito naging saksi ng katotohanan. Hindi ko inaasahan iyon. Sa dami ng gusto kong marinig mula sa asawa ko, mula sa biyenan ko, mula sa kapitbahay, ang unang malinaw na paghingi ng paumanhin ay nanggaling pa sa taong hindi direktang gumawa ng kasalanan. Napakurap ako, pero hindi ako umiyak. Pagod na ang luha ko para lumabas sa harap nila. Si Mateo ay muling nagsalita, ngayon ay mas desperado. Para ito sa pamilya, hindi ninyo alam ang pressure, may utang kami, lulubog ang tindahan. Lahat kami madadamay. Kaya ako ang nilunod mo muna, sabi ko, kaya ang anak natin ang ginawa mong sagwan. Hindi ko gustong mawala si Nico sa iyo, sabi niya, ngunit tumingin siya sa bata na parang humihingi ng tulong sa mismong taong ginamit niya. Gusto ko lang matauhan ka. Sa unang pagkakataon, si Nico ang nagsalita, mahina ang boses niya, pero narinig ng lahat dahil naghihintay ang silid sa kanya nang hindi sinasadya. Papa, sinabi mo po na aalis si Mama. Parang may humampas kay Mateo na hindi nakikita. Anak, hindi ganoon. Sinabi mo po na kung mahal niya ako, pipirma siya. Hindi ko alam na narinig ni Nico ang bahaging iyon. Hindi ko alam kung kailan. Marahil sa hagdan, sa gabi ng kusina, sa isang pintong hindi namin naisarang mabuti. Lumapit ako sa kanya, pero hindi ko siya hinawakan agad. Ayokong maramdaman niyang ginagamit ko rin siya sa harap ng lahat. Nico, sabi ng barangay captain ng malumanay, hindi mo kailangang magsalita pa. Pero tumingin si Nico sa akin, at sa mga mata niya, may takot pa rin,
pero may isang maliit na bagay na bumabalik, paghahanap. Mama, sabi niya, hindi ka po sumama sa lalaki. Lumuhod ako sa harap niya, sa gitna ng parish hall, hawak pa rin ang rosaryo sa isang kamay. Hindi, anak. Humingi ako ng tulong para hindi mawala ang bahay natin, at hindi kita iiwan. Matagal siyang nakatingin sa akin. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit at sumandal sa balikat ko. Hindi iyon buong kapatawaran, hindi iyon biglang paghilom, pero iyon ang unang hakbang pabalik mula sa gabing hinila niya ang palda ko sa ulan. Wala akong pakialam kung nakatingin ang buong barangay. Sa sandaling iyon, ang tanging mundo ko ay ang bigat ng ulo ng anak ko sa balikat ko, at ang katotohanan kahit paano, may bahagi ng tiwala niya ang nakaligtas. Pagkatapos ng parish hall, nagsimula ang mabagal at maruming bahagi ng hustisya. Hindi kinulong si Mateo sa araw ding iyon, hindi tulad ng mga kwentong may mabilis na wakas, ngunit pinatigil ni Ati. Dalisay ang lahat ng transaksyon sa bahay. Nagpadala siya ng formal notice sa notary office at sa registry. Isinumite ang kopya ng draft SPA, ang forged signature, ang audio transcript, at ang mga dokumentong konektado sa kumpanyang Bibilisana. Pinatawag si Romel sa barangay at kalaunan ay sa mas formal na proseso dahil sa koneksyon niya sa kumpanya at sa pagtatangkang gamitin ang Peking authorization. Si Mateo ay pinayuhang umalis muna sa bahay habang dinidinig ang reklamo at habang inaayos ang proteksiyon sa akin at kay Nico, hindi siya pumayag noong una. Bahay ko rin ito, sigaw niya sa unang gabing sinabihan siyang umalis. Nakatayo siya sa sala, sa harap ng altar-altarang matagal ginamit ng ina niya para ipakita ang pagiging banal ng pamilya. Tumingin ako sa kanya, hindi na bilang asawang naghihintay bumalik ang dating lalaki, kundi bilang babaeng matagal nang nakauwi sa sarili. Hindi, sabi ko. Bahay ito ng tatay ko, bahay ito ng anak ko. Bahay ito ng taong sinubukan mong burahin sa papel. Hindi na ito lugar para sa iyo, habang ginagamit mo ang pinto nito para takutin kami. Itinulak niya ang upuan, pero hindi siya lumapit. Nasa labas ang barangay tanod, nasa telepono si Ate. Dalisay. Nasa kwarto si Nico, kasama ang nanay ko. Ang unang beses na nakita kong hindi na sapat ang galit ni Mateo para pagharian ang silid, doon ko naunawaan na ang kapangyarihan niya ay hindi lamang nanggaling sa lakas niya, kundi sa paniniwala naming lahat na wala kaming ibang matatakbuhan. Noong may saksi na, dokumento, abogado, madre, barangay, nanay, at sariling boses niya laban sa kanya, lumiit siya, hindi naging mabuting tao. Lumiit lang. Si Doña Elvira naman ay dumating kinabukasan, nakaitim na blouse, may hawak na rosaryo niyang puti, parang siya ang naulila sa kahihiyan. Siliana, sabi niya sa gate, nagkamali kami dahil nag-alala kami sa dangal ng pamilya. Hindi ko siya pinapasok agad, nasa likod ko si Nico, tahimik. Hindi iyon pag-aalala, sabi ko, iyon ay plano. Napakurap siya, nasaktan hindi dahil nagsisi, kundi dahil hindi ko tinanggap ang salitang pinili niyang panakip. Ina rin ako, sabi niya. Ginawa ko ang akala kong makakabuti sa anak ko. At ako rin, sagot ko, kaya hindi ko nahahayaang lapitan ninyo si Nico para turuan siyang matakot sa akin. Doon unang nagbago ang mukha niya, mula sa pagmamakaawa tungo sa sama ng loob. Ipagkakait mo sa amin ang apo namin. Hindi. Sabi ko, poprotektahan ko siya hanggang may malinaw na usapan, counselor, at legal na gabay, hindi na siya magiging messenger ninyo, hindi na siya magiging testigo ninyo, at hindi na siya magiging kapalit ng bahay. Hindi siya humingi ng tawad ng totoo. Ang sinabi niya lang bago umalis ay, balang araw maiintindihan mo rin ang ginawa namin. Hanggang ngayon, alam kong may mga taong mas pipiliing matawag na hindi naintindihan kaysa amining sila ay mali. Sa sumunod na linggo, dinala ko si Nico sa isang family counselor na inirekomenda ni Ati. Dalisay. Hindi ko siya pinilit magkwento sa barangay, hindi ko siya pinilit ulitin sa opisina ang narinig niya. Ayokong gawin sa kanya ang ginawa ng ama niya. Sa maliit na kuwartong may laruan at drawing materials, unti-unti niyang sinabi na nakita niya raw ako sa ulan, na sinabi ni Papa na may iba akong lalaki, na narinig niya si Lola na nagsabing kapag pumirma ako, ay matatapos ang gulo, at na natatakot siya tuwing nakikita akong hawak ang payong sa gabi. Isinulat ng counselor ang mga obserbasyon, hindi para gawing bala ang anak ko, kundi para may record na ang bata ay ginamit sa adult conflict. Nang lumabas kami, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Mama, sabi niya, pwede bang hindi muna tayo dumaan sa simbahan? Napatingin ako sa dulo ng kalsada kung saan kita ang kampanaryo ng San Isidro. Dati, ang simbahan ay lugar na pinupuntahan ko para humingi ng tibay, pagkatapos, naging entablado ng kahihiyan.
Ngayon, para kay Nico, isa itong lugar kung saan niya naalala ang gabing akala niya mawawala ako. Pwede, sabi ko. Hindi kailangang pilitin ang puso kapag takot pa. Umikot kami sa mas mahabang daan pa uwi. Maliit na desisyon iyon, pero mahalaga. Dati, lagi kong pinipilit ang sarili kong dumaan sa inaasahan ng iba. Ngayon, natutunan kong may mga liko na hindi pagtakas. Minsan, iyon ang paraan para makauwi ng hindi nadudurog. Ang bahay ay hindi agad gumaan nang umalis si Mateo. May mga bakas siya sa bawat sulok, ang tasa niyang may bitak sa gilid, ang upuang laging iniurong niya ng maingay, ang kahong pinaglalagyan niya ng resibo ng bigas, ang boses niya sa isip ko tuwing may kumakatok sa gate. Ilang gabi akong nagigising dahil akala ko naririnig ko ang susi niya. Ilang beses kong hinanap ang titulo kahit alam kong ligtas na ito sa bagong steel box sa bahay ng nanay ko at may certified copy kay Ati, Dalisay. Ang trauma ay hindi marunong magbasa ng legal notice. Kahit alam ng isip mong ligtas ka, ang katawan ay naghihintay pa rin ng susunod na sigaw. Si Nico naman ay may sariling paraan ng paghilom. Minsan, habang nag-aayos ako ng papeles sa mesa, inilalayo niya ang rosaryo. Ayoko po muna makita, sabi niya. Hindi ako nasaktan. Inilagay ko iyon sa drawer. Sa ibang gabi, siya mismo ang magtatanong, nandoon pa ba ang maliit na memory? Sasabihin ko, nasa abogado na ang kopya. Wala na sa loob. Bakit mo pa tinatago? Matagal bago ako nakasagot. Dahil dati, ginamit iyon para takutin ako. Gusto kong maalala na hindi na ako natatakot sa parehong paraan. Iniisip niya iyon, tulad ng batang sinusubukang unawain ang mundo sa pamamagitan ng bagay na nahahawakan. Isang gabi, hinawakan niya ang bitak na butil at sinabi, parang tayo. Bakit? Tanong ko. May sira pero hindi tinapon. Doon ako umiyak, hindi sa harap ng parish hall, hindi sa harap ni Mateo, kundi sa maliit na hapag namin habang malamig na ang ulam at tahimik ang kalsada. Umiiyak ako hindi dahil mahina ako, kundi dahil minsan ang isang bata ang nakakapagsabi ng pinakatamang paglalarawan sa bagay na buong buwan mong sinusubukang pangalanan. Unti-unti, bumalik ako sa trabahong akala ko iniwan ko na magpakailanman. Hindi na sa Makati, hindi na sa opisina na may salaming pader at elevator, kundi sa maliit na mesa sa harap ng bahay na may karatulang sinulat ng pinsan ko, tulong sa pagbasa ng kontrata, utang, at papeles ng lupa. Noong una, kapitbahay lang ang lumapit. Isang babaeng gustong malaman kung bakit lumaki ang interes ng loan niya. Sumunod, isang byuda na pinapapirma ng bayaw sa quitclaim. Pagkatapos, isang tindera na hindi marunong magbasa ng Ingles sa kasunduan sa hulugan ng motor. Hindi ako abogado, at lagi kong sinasabi iyon, pero marunong akong magbasa ng numero, petsa, penalty, pirma, at mga salitang ginagamit para takpan ang bitag. Kapag masyadong seryoso, ipinapasa ko sila kay Ati, Dalisay o sa legal aid ng parokya. Sa bawat babaeng umuupo sa harap ko, nakikita ko ang dating Selyana na iniisip na ang pagiging mabuting asawa ay nangangahulugang huwag magtanong sa papel na inilalagay sa harap niya. Kaya sinasabi ko sa kanila, basahin muna. Kapag minamadali ka, mas lalo mong basahin. May ilan na nangingiti, may ilan na naiiyak, may ilan na nagsasabing baka magalit ang asawa nila. Hindi ko sila tinutulak, alam ko ang takot. Alam ko ang hugis nito sa kusina, sa group chat, sa salita ng biyenan, sa pangalan ng anak. Ang magagawa ko lamang ay buksan ang pinto na minsang binuksan ni na Sister Amalia at Atory, Dalisay para sa akin. Si Mateo, sa mga sumunod na buwan, ay hindi na nakabalik sa dating anyo niya sa barangay. May mga taong kumampi pa rin sa kanya, lalo na iyong ayaw maniwalang ang isang lalaking laging nasa misa ay kayang gumawa ng ganoon. May nagsabing baka napilitan lang siya dahil sa utang. May nagsabing masama rin akong babae dahil ni-record ko ang asawa ko. May nagsabing dapat inayos na lang namin sa loob ng pamilya. Dati, ang mga ganitong bulong ay kakain sa akin ng buong gabi. Ngayon, naririnig ko pa rin, pero hindi na ako lumuluhod sa harap ng bawat opinyon. Natutunan kong ang dangal ay hindi ang kawalan ng tsismis. Ang dangal ay ang kakayahan mong tumayo sa gitna ng tsismis nang hindi ipinapasa ang susi ng buhay mo sa mga taong walang ginawa kundi manood. Sa legal na proseso, hinarap ni Mateo ang reklamo tungkol sa forged documents at attempted fraudulent transfer. Hindi ko sasabihing naging mabilis o malinis iyon. May hearing na ipinagpaliban, may papeles na kailangang ulitin. May araw na gusto kong sumuko dahil pagod na ako sa pagbalik sa kwentong gusto ko nang tapusin. Ngunit bawat beses na nakikita ko ang pangalan ko sa titulo, malinaw, hindi na bura, naaalala kong hindi lang ito tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa karapatan kong hindi gawing multo sa sarili kong bahay.
Isang linggo, maraming buwan, pagkatapos ng lantarang pagharap sa parish hall, bumalik kami ni Nico sa San Isidro. Hindi gabi. Umaga iyon, maliwanag, may mga batang tumatakbo sa gilid at amoy bagong walis ang bakuran. Hindi ko siya pinilit pumasok. Tumayo lang kami sa labas, malapit sa gate kung saan minsan niya akong hinila habang umiiyak. Hawak niya ang kamay ko, mas mahigpit kaysa dati ngunit hindi na panik. Dito po iyon, sabi niya. Oo, sagot ko. Dito iyon. Galit ka pa rin po ba kay Papa? Tumingin ako sa kampanaryo. Ang totoo, maraming sagot ang pwede. Galit, oo. Pagod, oo. Malungkot, oo. May awa minsan, kapag naiisip kong ang kasakiman ng pamilya niya ay mas matanda pa sa kasal namin, pero hindi iyon dapat maging leksyon ni Nico sa araw na iyon. Hindi ko na siya hinahayaang magdesisyon kung sino ako, sabi ko, iyon muna ang mahalaga. Tumango siya, kahit marahil kalahati lang ang naintindihan. Pagkatapos ay tinanong niya, pwede po ba tayong bumili ng taho? Tumawa ako. Maliit, tunay, halos nakalimutan ng katawan ko kung paano. Pwede. Umalis kami sa gate ng simbahan nang hindi ako lumilingon sa bawat matang dumadaan. Sa drawer ko, ang berdeng rosaryo ay nakalagay sa loob ng maliit na kahon. Hindi ko na isinusuot araw-araw. Hindi ko na kailangang ipakita sa sinuman na ako ay madasalin para paniwalaan nilang ako ay mabuting ina. Minsan, kapag gabi at tahimik na ang bahay, inilalabas ko ito. Hinahawakan ko ang bitak na butil malapit sa krus, at naaalala ko ang lahat, ang kamay ni Mateo na naglalagay nito sa palad ko, ang boses niya na nagsasabing ipagdasal ko ang asawang marunong sumunod, ang ulan sa San Isidro, ang mata ni Nico na puno ng takot, ang memory card na bumagsak sa palad ko sa harap ng lahat, ang sandaling ang bagay na ginawa nilang tali ay naging susi. Hindi ako naging banal pagkatapos noon. Hindi ako naging babaeng laging matatag. May mga araw na nanginginig pa rin ako kapag may mensaheng galing sa hindi kilalang numero. May mga gabi na iniisip ko kung paano kung hindi ko naitala ang boses niya, paano kung nabura ang kamera, paano kung hindi nagsalita si Sister Amalia, paano kung ang anak ko ay tuluyang naniwala sa kanila. Ngunit hindi na ako nakatira sa paano kung. Nakatira ako sa bahay na muntik nilang kunin. Kasama ang batang unti-unting natututong ang katotohanan ay hindi laging unang dumarating, pero maaari pa ring dumating kung may magtatago nito ng maingat, magdadala nito ng buong tapang, at magbubukas nito sa tamang oras. Hindi ko na napanatili ang buong pamilya. Iyon ang bahagi ng kwento na hindi ko pinapaganda kapag tinatanong ako ng ibang babae kung sulit bang lumaban. Sinasabi ko sa kanila, may maililigtas ka, may mawawala pa rin. Nailigtas ko ang bahay, ang pangalan ko, ang karapatan kong maging ina ng hindi binibili ng pirma. Pero nawala ang larawang minsan kung ipinagdasal ako. Si Mateo, si Nico, iisang mesa, iisang bubong, walang takot sa bawat tanong. Minsan, kapag tumutunog ang kampana ng San Isidro sa gabi, naiisip ko pa rin ang gabing iyon sa ulan at ang maliit na kamay ni Nico sa palda ko. Naririnig ko pa rin ang boses niya, Mama, huwag ka nang sumama sa lalaking iyon. At kahit alam kong hindi iyon ang wakas ng kwento namin. Iyon ang sugat na pinakamatagal magsara. Kaya tuwing lalabas ako ng gate ngayon, kahit saglit lang para bumili ng pandesal o kumuha ng kopya ng dokumento sa barangay hall, sinasabi ko kay Nico kung saan ako pupunta at kailan ako babalik. Hindi dahil kailangan kong patunayan ang sarili ko sa asawa, sa biyenan, sa kapitbahay, o sa simbahan, ginagawa ko iyon dahil may batang minsang tinuruan na ang pag-alis ng ina ay maaaring pagtataksil. At araw-araw, sa maliliit na pagbalik ko, tinuturuan ko siyang muli na may mga taong umaalis lamang para ayusin ang mundo, pagkatapos ay umuuwi pa rin.